Si Jiro ay isang duwag na birhen na walang lakas ng loob na umamin sa kanyang crush noong bata pa siya. Gayunpaman, nang mapilitan siyang pumasok sa isang peking kasal kasama ang pinakamainit na babae sa eskwelahan, ipinangako nitong tutulungan siyang makuha ang kanyang crush, ngunit sa huli ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagsisimula ang lahat nang ang isang babaeng nagngangalang Akari ay nagdarasal sa mga Diyos ng kwento na magpadala ng isang 6 na talampakang alpha male na magpapakilig sa kanya. Lumabas na mayroon silang pagsusulit sa eskwelahan kung saan ang isang lalaki at babae ay kailangang manirahan ng magkasama bilang mag-asawa, at habang ang iba ay natataranta tungkol dito, si Jiro at ang kanyang kaibigang si Kamo ay walang pakialam dahil nahuhumaling sila sa kanilang 2D anime waifus. Sakto namang dumating si Akari kasama ang kanyang barkada at bastos na sinabihan ang mga talunan na huwag harangan ang hagdan. Habang papalayo sila, naisip ni Kamo na sana'y payagan siya ni Akari na amuyin ang kanyang mga kilikili, ngunit sabi ni Jiro, kinasusuklaman niya ang mga babaeng nagsusuot ng malaswa at umasta ng pasaway. Sakto namang dumaan ang prinsipe ng paaralan na si Minami, at agad-agad ay nagpanggap si Akari na kakaiba sa iba para lamang mapabilib siya. Dahil dito, lalong kinamuhian ni Jiro si Akari, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang bell at napilitan siyang bumalik sa klase. Doon, tinanong siya ng kanyang kapitbahay sa upuan na si Shiori kung handa na siya para sa kanilang praktikum sa kasal. Hindi niya alam na si Bro ay sobrang natataranta dahil siya lang ang babae na makakausap niya. Lumabas na magkababata sila, at si Shiori din ang unang pag-ibig ni Jiro, ngunit tinalikuran na niya ito dahil sa tingin niya ay napakabuti niya para rito. Sa sandaling yun, ipinaliwanag ng guro na ang bawat magkapares ay bibigyan ng hiwalay na apartment para sa praktikal, kung saan ang kanilang mga aktibidad at mahahalagang palatandaan ay babantayan upang bigyan sila ng marka. Bukod pa rito, magkakaroon sila ng sariling kwarto na bubuksan lamang sa pamamagitan ng kanilang fingerprint, para hindi sila makadagdag sa populasyon ng mundo nang hindi sinasadya. Dahil dito, lihim na ninais ni Jiro na mapares kay Shiori, ngunit mabilis niya itong ipinagsawalang bahala dahil ayaw niyang hayaan ang kanyang damdamin na sumire sa kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa ang bagong apartment at nalungkot nang malaman na siya ay kapares ni Akari, at hindi rin siya masyadong masaya sa pagkakapares. Habang sila ay naninirahan, umamin si Jiro sa kanya na mayroon siyang ibang gustong makasama, at agad na nahulaan ni Akari na si Shiori ang gusto niya. Sinasabi sa kanya ng reaksyon ni Jiro ang lahat ng kailangan niyang malaman, kaya kinukutya niya ito sa pagsasabing hinding-hindi hahayaan ni Shiori na maging kasama ng isang talunan na tulad niya. Inaasar pa niya ito sa pagsasabing malamang ay may kasamang iba si Shiori sa sandaling ito, kaya sinabihan siya ni Jiro na manahimik. Dahil dito, bumaba ang kanilang score, na ikinagalit ng husto ni Akari kaya hinawakan niya ito sa kwelyo at inutos na magpakatino ito sa kanya. Sabi niya, gusto niya ng isang A grade sa praktikal na ito, at nang malaman ni Jiro na posibleng makipagpalit ng kapareha sa ibang mga estudyanteng may A grade, pumayag siya para makasama si Shiori. Gayunpaman, ang pagiging malapit sa ibang babae ay nagpamula sa kanya na parang tunay na birhen, at ginamit ni Akari ang pagkakataong ito para lalo siyang asarin. Dahil dito ay tumaas ang kanilang mga puntos, ngunit si Bro ay sobrang nainis kaya lumabas siya para bumili ng inumin. Pagkaalis niya, tinihil ni Akari ang kanyang pagkukunwari at nagsimulang umiyak, sumusumpa na hindi niya hahayaang may magnakaw kay Minami mula sa kanya. Samantala, nasa labas si Jiro nang makita niya na pinagtambal sina Minami at Shiro, at hindi tulad niya at ni Akari, ang dalawang yun ay nagkakasundo na. Labis na nasaktan si Jiro kaya tumakbo siya pabalik sa apartment para magmukmak habang naiilang si Akari sa mukha niyang nalulumbay. Gayunpaman, nagpasya siyang maging mabait at kaibig-ibig sa kanya, hinihikayat siyang gawin din ng pareho, para makuha nila ang gusto nila. Natarante si Jiro dahil, tulad mo, kahit kailan ay walang babaeng nakahawak sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, nagring ang doorbell at iniligtas siya ni Kamo mula rito. Aalis na sana si Jiro para makipagkita kay Kamo, ngunit iginigiit ni Akari na bigyan niya ito ng halik sa pamamaalam bilang isang tamang asawa, na kinabahan siya. Sa gitna ng kaguluhang yun, kumilos si Jiro nang hindi nag-iisip at hinalikan talaga si Akari sa labi. Pagkaalis niya, napaluhod si Akari, kinikilig at may kakaibang pakiramdam dahil hindi niya inasahan na isang birhen na tulad ni Jiro ang direktang hahalik sa kanyang labi.
Kinabukasan, napanaginipan ni Jiro si Shiroi bilang kanyang asawa, na gumigising sa kanya para sa almusal. Ayaw niyang bumangon maliban kung hahalikan siya nito, ngunit biglang sinimula ni Shiori na bahagyang ibangga ang kanyang ulo sa kanya. Nang magising siya, nakita niya si Akari na sinasabihan siyang tigilan na ang pagiging asong nangangalantari at maging kapaki-pakinabang sa pagtulong sa kanya sa almusal. Makalipas ang isang linggo, nakita ni Jiro sina Shiori at Minami na magkasamang naglalakad, at nang bigla nitong hawakan ang kay Minami's braso, na labis na ikinalulungkot ni Jiro. Maya-maya, dumating ang kanyang guro at pinapante siya sa opisina mamaya. Pagkatapos ng klase, nagkita sila ng guro ng mag-isa, na nagsabi sa kanya na 0 pa rin ang kanyang puntos pagkatapos ng isang linggo, at hindi siya makakapagtapos kung babagsak siya sa practical na ito. Pagkatapos ng pagpupulong, naghihintay siya na tumila ang ulan nang umupo sa tabi niya si Shiori, at bigla na lang kumapit sa kanyang braso. Lumabas na nakakita siya ng insekto na nakagulat sa kanya, at nang banggitin niya na nangyari din yun kanina, sa wakas ay naunawaan ni Jiro kung bakit hinawakan niya ang braso ni Minami. Bigla, nagsimula siyang umarteng cute sa kanya, at kinabahan si Jiro, iniisip na nagpapahiwatig siya. Bago pa siya makagawa ng kahit ano, dumating si Minami na may dalang payong para kay Shiori, kaya inaya siya ni Jiro na sumama sa kanya, hindi alam na nakikinig din si Akari. Pagkatapos, habang nagmumukmak siya mag-isa, dumating si Akari na may dalang payong at inalok siyang sabay na umuwi. Sa daan, napansin niya na parang namatayan ng pusa si Bro at pinagalitan siya dahil sa pagsuko agad. Nag-sorry si Jiro at nangakong gagawin ang kanyang makakaya, kaya pagdating nila sa bahay, nagluto siya ng masarap na umyures at gumuhit pa ng puso gamit ang sarsa para gamaan ang pakiramdam ni Jiro. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Jiro, ngunit dahil nangako siyang hindi sesuko. Iniaalok niyang subuan ito. Yumuko si Akari para kumagat, ngunit nang itaas niya ang tingin at makita ng malapitan ang mukha nito, muntik na siyang lumapit pa para halikan nito. Sa kabutihang palad, nakatanggap ng tawag si Jiro mula kay Kamo at pumasok sa kanyang silid. Ngunit pareho silang labis na kinabahan at nagtataka kung may damdamin sila sa isa't isa. Nang gabing yun, napanaginipan ni Jiro si Shiori na kumakatok sa kanyang pinto, at nang buksan niya ito, agad siyang niyakap nito, sinasabing nag-iisa siya at gustong manatili siya sa tabi niya. Pumayag si Jiro at lumapit para halikan nito, ngunit biglang nagsimulang kumatok si Akari sa kanyang pinto. At ginaisang siya. Pagkatapos ay lumapit siya at hiniling na manatili siya sa kanya ngayong gabi, naiwan siyang litong-lito at balisa. Nang lumaon, nanood silang dalawa ng horror movie, at nang tanungin ni Jiro kung bakit nila ito ginagawa, sinabi niya na makakatulong ito sa kanila upang makakuha ng maraming puntos. Naniniwala si Jiro na hindi ito gag-ana at pinatay ang pelikula hanggang sa ipaalala niya na kailangan nilang umabot sa isang ranggo para makapagpalit sila ng kapareha. Ipinakita pa niya sa kanya ang isang pares ng kasuotang pantulog at hinimok siyang isukat ang mga ito, dahil ang pagsusuot lamang ng mga ito ay magbibigay sa kanila ng puntos. Nagulat si Jiro na ginastos niya ang sarili niyang pera para dito, kaya nagtaka siya kung mayroon siyang nakatagong motibo. Nang sandaling yun, hiniling niya na tumingin siya sa malayo para makapagpalit siya, kaya si Jiro. Sinasabayan ng enerhiya nito sa pamamagitan din ng pagbibihis sa sala. Sa kalagitnaan nito, namatay ang ilaw, at nang kumidlat, napayakap sa kanya si Akari sa takot. Nang maramdaman niya ang malambot nitong dibdib na nakadiin sa kanya, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight, para lang makita ang luha sa mga mata nito. Pinilit niya itong patayin ng flashlight at tinawag itong tanga habang hinihila ang buhok nito. Pagkatapos nyon, napansin ni Jiro na hindi sila makakapasok sa kanilang kwarto malibang bumalik ang kuryente, kaya nagmakaawa si Akari na manatili ito sa tabi niya dahil takot siya sa dilim. Pumayag si Jiro na samahan siya, ngunit nalito siya nang umupo ito nang napakalapit sa kanya. Tinanong pa nga niya itong sabihin, sa kanya ng nakakatuwang kwento, ngunit nang mag-atubili siya, sinabi niya na wala siyang mararating kung hindi siya marunong makipag-usap sa isang babae. Dahil dito, sinabi ni Jiro sa kanya ang kwento tungkol sa isang balon na sinapian ng multo. Ngunit nakita niya na tinakpan ni Akari ang kanyang mga tenga dahil natakot siya. Nang makita ito, humingi ng tawad si Jiro, sinabing binibiro lang niya ito, ngunit tinawag siya ni Akari ng masasamang salita at idinagdag na hindi kailanman gagawin ni Minami iyon sa kanya. Habang humihingi ng tawad si Jiro,
inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay nito at sinabi na siya lang ang nasa paligid niya, kaya natural lang na umasa siya sa kanya para sa moral at oral na suporta. Sobrang naguluhan si Jiro kaya napatalon siya pabalik upang itago ang kanyang mukha, at hindi niya maintindihan kung bakit. Biglang kumilos si Akari na parang kayat habang minsan naman ay umaasta na parang pasaway. Sakto noon, inilabas ni Akari ang isang kandilang mabango na bigay ng kaibigan niyang si Natsumi, at di nagtagal, ang buong apartment ay umamoy bulaklak. Habang papalubog ang buwan, tiningnan ni Jiro ang kaibig-ibig na mukha ni Akari at bigla siyang niyakap, sinabihan siya na napaka-cute niya kapag hindi siya nakakainis. Bigla, napagtanto niyang nadala siya, at bumitaw, at nakahinga ng maluwag nang makita niyang nakatulog na si Akari. Muli niyang napansin na napaka-cute niya, at ang panunood ng horror movies kahit kinaiinisan niya ang mga ito ay siguradong nakakapagod sa kanya. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay nito at nahulog, tulog habang nakasandal sa balikat niya. Hindi niya alam, nagpapanggap lang ito na tulog at narinig ang lahat ng sinabi niya. Ilang araw ang lumipas, nagulat si Jiro nang malaman na nakakuha sila ni Akari ng maraming puntos, na naglapit sa kanya kay Shiori. Gayunpaman, gumuho ang kanyang mundo nang itinuro ni Akari na sina Minami at Shiori ay isa sa mga pinakamababang ranggo na mag-asawa sa listahan. Sa sumunod na ilang araw, patuloy na iniisip ni Jiro kung ano ang nangyari sa pagitan nila, ngunit natatakot siyang magtanong. Isang araw, nagkasakit si Jiro, ngunit sa halip na alagaan siya para makakuha ng puntos, nagpasya si Akari na lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sakto naman, tumunog ang kampana, at si Shiori ang pumunta para kamustahin siya. Samantala, si Akari ay nasa isang kafe kasama ang mga babae, ngunit napansin nilang balisa siya at tinanong kung nag-aalala siya kay Jiro. Sa sandaling yun, binanggit ni Natsumi na ang cake na ito ay tinatawag na halik ng prinsipe dahil ang tekstura nito ay katulad ng labi. Naalala ni Akari ang oras na hinalikan siya ni Jiro, at labis siyang nabalisa dahil dito. Balik sa apartment, pinasalamatan siya ni Jiro sa pagpunta para kamustahin siya, at inihayag ni Shiori na si Akari pala ang humiling sa kanyang pumunta. Sa anuman, labis na masaya si Jiro na nasa kanyang silid ang unang pag-ibig ni Aya. Naalala naman ni Shiroi kung paano niya ito inalagaan hanggang gumaling ng magkasakit ito, at ngayon, turno na niya. Para tulungan siya, habang nilalagyan niya ng malamig na bimpo ang noo nito, lalong tumaas ang lagnat ni Jiro dahil mas lalo siyang naging kaakit-akit sa malapitan. Pagkatapos ay nagsuot siya ng apron at nagtungo sa kusina upang ipagluto siya ng pagkain. Samantala, naalala ni Jiro ang araw na gusto niyang umamin sa dalaga dahil lilipat ito ng ibang eskwelahan. Gayunpaman, nang tanungin siya nito kung mananatili siyang kaibigan kahit magkalayo sila, nawalan siya ng kumpiyansa at pumayag na manatili bilang kaibigan. Habang lubog siya sa pag-iisip, bumalik si Shiori na may dalang lugaw at agad niya itong nilagok, itinuturing itong pinakamasarap na kinain niya sa buong buhay niya. Masaya si Shiori na makitang nakakakain na siya ng mag-isa, at ito ang nagparamdam sa kanya ng napagtanto na balak niya pala itong subuan gamit ang sariling mga kamay. Pagkatapos maubos ang laman ng mangkok, sinabi ni Jiro na maswerte si Minami dahil nakakakain siya ng luto nito araw-araw, at binanggit ni Shiori na nagpapalitan sila sa pagluluto. Binanggit naman ni Jiro ang mababa niyang ranggo at nag-alok na tutulungan siya kung kailangan, kahit alam niyang lubos na makasarili ang tulong na ito. Nagpasalamat si Shiori at inamin na kinakabahan siya kapag may kalapit na lalaki, idinagdag din na mas magiging mahusay siya kung ito ang kanyang asawa. Narinig ito, hinawakan ni Jiro ang kamay niya at hinikayat siyang gawin ang kanyang makakaya, ngunit pagkatapos ay napahiya at nagtago sa ilalim ng kumot. Samantala, nagtungo si Shiori sa kusina upang maghugas ng mga pinggan, ngunit nang bumalik siya sa silid nito, natagpuan niya na si Jiro. Nakatulog na, yumuko siya para halikan nito, ngunit huminto sa huling sandali dahil nakaramdam siya ng pagkakasala. Naalala niya ang araw na hiniling niya rito na manatiling magkaibigan, samantalang sa totoo lang, mahal niya na rin ito noon, subalit hindi nakita yun ni Jiro, at hindi na niya nagawang sabihin dito dahil lumipat siya. Ngayong nasa iisang paaralan na ulit sila, umaasa siyang maitatama niya ang mga bagay. Hindi nagtagal, bumalik si Akari sa apartment at dumiretso sa paliguan, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Jiro. Bigla, tinawag siya ni Jiro mula sa labas, sinasabing kailangan nilang mag-usap. Sa kanya, una,
Pinasalamatan niya ito sa pagpapadala kay Shiori, dahil natupad ang kanyang pangarap kahit sa loob lamang ng ilang oras, at dahil doon, nangako siyang gagawin ang lahat para magkatuluyan sila ni Minami. Kahit na ito ang mismong gusto niya, ngayon ay naiinis si Akari dito dahil nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay Jiro. Kinabukasan, habang nanananghalian, tinanong ni Akari si Jiro kung gusto ng mga lalaki ang mga babaeng family-oriented, ngunit sinabi ni Jiro na wala siyang ideya dahil wala pa siyang naging nobya. Gayunpaman, iginiit niya na bigyan siya nito ng sagot tungkol sa kung ano ang gusto ng mga lalaki sa mga babae. Kaya binanggit niya na gustong-gusto ng bawat lalaki ang babaeng marunong magluto. Nagbigay ito sa kanya ng ideya kung paano mapapasaka niya si Minami, at ipinahayag niya na tutulungan siya ni Akari. Sa sumunod na ilang oras, silang dalawa ay nagpalipas ng oras sa kusina na gumagawa ng isang masaganang hapunan, na nagpataas din ng kanilang mga puntos. Sa katapusan, pinatikman niya kay Jiro ang pagkain, at pagkatikim, ipinayo niya na dagdagan ng asukal ang ginulong omelet. Gayunpaman, naniniwala si Akari na ang panlasa ni Minami ay pangmatanda, kaya sinabi niya kay Jiro na huwag na lang sabihin ang kanyang mga mungkahi. Kinabukasan, inhande niya para dito ang isang masarap tingnang baunan, at naiinggit si Kamo na nakakakuha siya ng mga lutong bahay na pagkain. Biglang dumating si Akari at tinanong sila kung kumusta ang tanghalian, at muli, sinabi sa kanya ni Jiro na mas gusto niya ng mas maraming asukal sa kanyang omelet. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila, na tinawag ni Kamo na away magkasintahan. Kinabukasan, nagising si Jiro na gumagawa si Akari ng almusal para kay Minami, at mukha itong napakasarap kaya kumulo ang kanyang tiyan. Nang makita ito, inalok ni Akari na pakainin siya ng sarili niyang mga kamay, at ito ang nagpamula sa lalaki, habang kinagat niya ito. Muli, nakita niyang matabang ang omelet ng walang asukal, ngunit pinili niyang nahuwag sabihin sa kanya. Maya-maya, nagbihis siya na parang Barbie doll para lang makita si Minami, taliwas sa suot niyang casual na pantalon at blusa kapag kasama siya. Bigla siyang lamambat, sinabing may malaking hamon sila sa hinaharap, at gusto niyang gawin niya ulit ang palm niyang ginawa niya noong araw na yun. Naaalala ang halik, naguluhan si Jiro at tinanong kung bakit gusto pa niya yun mula sa kanya, at mahiyain siyang umamin na pinaparamdam nito sa kanya na ligtas siya noong isang araw. Narinig ito, nagpasya si Jiro na pagbigyan ang kanyang hiling, ngunit sa kasamaang palad, tumunog ang doorbell, at si Shiori pala na humihingi ng paumanhin sa biglaang pagdating. Sinabi ni Jiro na ayos lang dahil palagi naman siyang nasa bahay, at nagbiro si Akari na dahil itong talunan ay walang kaibigan. Pagkatapos ay sinabi ni Shiori na dumating siya para bigyan sila ng apple pie dahil nakagawa siya ng sobra. Idinagdag na ginawa niya ang mga ito para kay Minami dahil mahilig talaga siya sa matatamis. Nang marinig ito, sinubukan ni Jiro na tuyain si Akari, ngunit mukha na siyang malungkot at nahihiya, kaya hinayaan na lang niya ito. Pagkatapos ay napansin ni Shiori ang isang cute na lunchbox na inihanda ni Akari para kay Minami, ngunit sinabi ni Jiro na para sa kanya yun sa halip. Habang paalis si Shiori, iniisip kung gaano kaibig-ibig sina Akari at Jiro. Si Akari ay nakaupo sa sala, lubos na nalulumbay. Sinubukan ni Jiro na pasayahin siya, ngunit sinabi niya na ang pagluluto ay lahat ng maya-alok niya, at naunahan pa siya ng iba. Hindi pa nakita ni Jiro ang babae sa ganitong sitwasyon, kaya sinabi niya na marami pa siyang maya-alok, tulad ng kanyang kakaibang alindog at kanyang masayahing personalidad. Idinagdag niya na hindi lang ito napakaganda kundi may maganda ring pananamit, at sino mang lalaki ay magiging mapalad na maging ang una niyang makasama sa isang relasyon. Gayunpaman, nang marealize niya kung gaano ka hindi maganda ang sinabi niya, mabilis siyang humingi ng paumanhin, ngunit hindi ito nag-react at tahimik na tinanong siya kung sa tingin niya ay kaakit-akit din siya. Kinakabahang sinabi ni Jiro na hindi pa niya ito napag-isipan kahit pa napakaraming beses na siyang nahuli sa pagkagusto rito, ngunit tinawag niya itong sinungaling at biglang umakyat sa ibabaw niya. Dinaganan siya, tinanong niya kung siya ay naisip niyang gawin yun kasama siya, pero bumibilis ang tibok ng puso ni Bro, at humihingi siya ng timeout. Sa kabila nito, nagpatuloy si Akari at ginabayan ang kamay ni Bro upang tanggalin ang kanyang pananggalang, at kahit nalubhang naapektuhan na ang kanyang katawan, napagtanto ni Bro na hindi ito tama at pinigilan siya. Sinabi niya kay Akari na ang paggawa ng plot ay para sa mga taong nagmamahalan, at hindi niya ito magagawa kasama siya dahil gusto niya si Minami.
Nabanggit na gusto rin niya si Shiori, sa wakas ay bumaba siya mula sa kanya at magalang na sinabi na dapat na nilang ihinto ang pagpapanggap na mag-asawa. Sa sumunod na ilang araw, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang buhay ng normal, ngunit ang kanilang mga puntos ay patuloy na bumababa araw-araw. Sa pagtatapos ng buwan, lumabas muli ang mga resulta, at habang si Shiori at Minami ay kabilang sa mga magkapares na may pinakamataas na ranggo, durog ang puso ni Shiori dahil bumaba ng malaki ang ranggo ni Jiro at Akari. Agad, hinarang siya ni Kamo sa palikuran at hinihingi ang dahilan kung bakit sila bumaba, ngunit sinabi niya rito na hindi ito malaking bagay. Naaalala ang araw na halos nagkalamat ang kanilang relasyon, noong una, inakala niyang niloloko lang siya nito, ngunit nang hawakan niya ang kamay nito, naramdaman niyang nanginginig ito, at ngayon, naniniwala siyang baka seryoso pala ito. Paglabas niya ng palikuran, nakasalubong niya si Shiori, na nagtanong kung pwede silang mag-usap ng pribado. Pareho silang nagtungo sa bubong ng eskwelahan, kung saan tinanong niya ito kung may nangyari sa kanila ni Akari, at sinabi niya rito na nag-away sila dahil nagkamali siya ng pagkakaintindi. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit tila ayaw si Akari na kausapin siya. Ipinaalala ni Shiori sa kanya na magkasama sila sa iisang bahay, kaya hindi mahirap para sa kanya ang maghanap ng oras para kausapin ito. Dagdag pa niya, kilala niya ito mula pagkabata, at kaya niya ito, na siyang eksaktong tulak na kailangan niya. Matapos siyang magpasalamat, umuwi siya at nakita niyang nag-iwan ito ng pagkain para sa kanya sa mesa. Napansin din niya na bumaba sa 0 ang kanilang mga puntos, kaya kumatok siya sa pinto nito at nagtanong kung pwede silang mag-usap. Binuksan ni Akari ang pinto at pinapasok siya, ngunit pagkatapos ay siya nagsimulang mag-browse ng mga nakababahalang balita na parang wala lang siya doon. Sa kabila nito, humingi ng tawad si Bro para sa nangyari nung isang araw, ngunit sinabi niya na hindi niya kasalanan, at nagsisikap lang siya ng sobra. Nang igiit niyang siya ang may kasalanan, yumukyok siya sa kumot niya, kaya ipinagpatuloy niya na sa katunayan, lubos siyang naaakit dito at umabot sa punto na hindi na niya mapigilan ang kanyang pagnanasa para sa kanya. Sinaway siya nito upang ipaalala na parang siya ay malaswa, ngunit idinagdag ni Jiro na sa mga sandaling yon, hindi tama na samantalahin ang sitwasyon dahil mahina ang kanyang emosyon. Gayunpaman, mas masama ang pakiramdam niya ngayon dahil masyadong mailap ang sitwasyon sa pagitan nila, at gusto niyang bumalik sila sa pagiging mag-asawa. Bigla, nagsimulang tumawa si Akari, sinasabing parang desperadong simp siya bago sabihin sa kanya na nakatali na sila bilang mag-asawa kahit ano paman. Hinawakan niya pagkatapos ang mga kamay nito at sinabing gusto niya ito ng sobra at nasisiyahan siya sa kanilang oras na magkasama. Tinanong din niya kung ganito rin ang nararamdaman nito, kaya lumapit si Jiro para halikan siya. Ngunit inilagay niya ang mga kamay nito sa harap ng mukha nito upang tuksuhin ito, pinapaalalahanan nito na ang pagdaig sa init ng sandali ay hindi. Kahit na nagpapakakul siya sa harap nito, pagkaalis nito, pumunta siya sa balkonahe at namula sa pag-amin na gusto niya ito. Kinabukasan, nag-uusap sina Akari at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanilang mga crush habang nasa klase ng PE hanggang sa sinaway sila ng instruktor na magbayad ng pansin. Sa laro, samantala, napansin ni Kamo na nakatitig si Jiro kay Shiori, ngunit mabilis na napunta ang atensyon nila kay Minami, na nakapuntos ng napakahusay. Ang makita si Shiori at ang isang pagpalakpak na ipinaparating para sa kanya ang nagpalungkot kay Jiro, ngunit binasag ni Kamo ang kanyang pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang tsismis na umiikot tungkol kina Minami at Shiori. Kasabay nito, nabanggit din ng mga kaibigan ni Akari ang parehong tsismis, na sinasabing hindi naghahanap si Minami na magpalit ng Cap-Ares. Nakita nila itong kakaiba dahil ang pagsusulit na ito ay dapat na naghahanda sa kanila para sa tunay na kasal, at dapat subukan ng mga tao ang iba't ibang Cap-Ares para makita kung ano ang gusto nila. Gayunpaman, hindi na gusto ni Akari ang panuntunan sa pagpapalit-palit dahil pakiramdam niya ay para siyang nagdidiborsyo at naghahanap ng bagong asawa. Nang makita ang malungkot niyang mukha, sinimulan siyang tuksuhin ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-aya sa kanya na magpakasal sa kanila, dahilan upang siya ay magtampo. Samantala, nalungkot ulit si Jiro nang malaman niya ang tsismis, at pinasaya siya ni Kamo sa pagsasabing mas mapapabuti si Shiori sa isang alpha male na tulad ni Minami. Nang marinig ito, inimagine ni Jiro si Minami bilang isang bayani ng isang isekai na pumapatay sa hari ng mga demonyo,
habang siya ay isang hamak na mandurugos sa unang antas lang na nagtatago na parang isang maliit na duwag. Pagkatapos kay Jiro nilapitan ni Shiori si Jiro, at tinatanong kung bakit tila wala siyang ganang mabuhay, hula niya ay muli silang nag-away ni Akari. Sinabi ni Jiro na hindi iyon ang dahilan, kaya sinabihan niya ito na huwag masyadong pahirapan si Akari, dahil mabait siyang babae. Sa sandaling yun, iniisip ni Jiro kung ano ang mangyayari kung sasabihin niya kay Shiori na mahal niya ito, kaya tinanong niya ito kung plano nilang magkasama ni Minami hanggang sa huli. Samantala, nakasalubong ni Akari si Minami sa loob ng storage room ng gym, ngunit lubos siyang kinabahan kaya napasandal siya sa estante, na naging sanhi upang mahulog ang isang kahon sa kanya. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Minami at naitulak siya palayo, ngunit napunta siya sa ibabaw niya, na nagpakaba sa kanya. Tinanong ni Minami kung nasaktan siya, ngunit sinabi niya na maayos siya, higit pa sa maayos, sa totoo lang, dahil kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Jiro, bumibilis ang tibok ng puso niya kapag malapit siya kay Minami. Nagpa siya si Ryu na umalis, ngunit bigla niya itong pinigilan at tinanong kung plano niyang manatili kay Shiori habang buhay. Hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Minami na ayos lang sa kanya kung ayos din kay Shiori, dahil magkasundo naman sila. Nang marinig ito, agad na humagulgol si Akari, ngunit nang mapansin ni Minami, sinabi niyang may dumi ang kanyang mata. Dahil dito, hinawakan ni Minami ang kanyang mukha para tingnan, ngunit nakita sila ni Kamo mula sa labas, at tila naghahalikan sila. Sa labas, sinabi ni Shiori kay Jiro na hindi pa niya naiisip ang pagpapalit ng kapareha, at hindi niya ito magagawa nang hindi kinakausap si Minami. Gayunpaman, nahiya siya at tahimik na sinabi na pag-iisipan niya ito kung umabot siya at si Akari sa ranggo. Kinabahan siya sa pagsabi nito kaya nagpa siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Jiro at nangakong aabot sa A-rango para magkasama sila. Bago pa sila matapos, dumating si Kamo na tumatakbo para sabihin kay Jiro ang nakita niya, ngunit binyantaan ni Jiro na masama ang mangyayari sa kanya kung hindi siya tatahimik agad. Bigla namang dumating sina Minami at isang namumulang Akari, at agad namang naramdaman ni Jiro ang tensyon sa ere. Casual na inabot ni Minami kay Kamo ang susi ng imbakan bago niya hiningan si Shiroy na sumama sa kanya para isumite ang kanilang practical form. Habang papalayo sila, napansin ni Jiro ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Akari, at ang makita siyang ganoon ay dinurog ang kanyang puso. Lumapit siya para aliwin ito, ngunit umalis ito nang hindi nakikinig sa sasabihin niya. Kalaunan sa klase, narinig niya ang mga kaibigan ni Akari na nagsasabing umuwi na ito, kaya't nagpa siyang libangin ang sarili sa paglalaro ng video games. Sakto namang napansin niya si Kamo na sumisilip-silip, kaya't nainis siya. At tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinasabi naman ni Kamo sa kanya na nakita niyang naghalikan sina Akari at Minami, ngunit sinabi ni Jiro na wala siyang pakialam, kahit na nagseselos siya dahil inagaw ni Minami ang kanyang pangunahing nililigawan at ang isa pa. Nang gabing yun, umuwi siya at nakita si Akari na nakahiga sa sopa. Nang subukan niyang kausapin ito, hindi siya sumasagot, kaya umupo siya sa tabi nito at sinabing pasensya na siya dahil hindi siya kasing gwapo ni Minami. Nang marinig ito, tinanong siya ni Akari kung bakit niya binabanggit si Minami nang biglaan, kaya sinabi niya na narinig niya na nagkaroon sila ni Minami ng sandali sa bodega. Sinasabi ni Minami na nag-uusap lang sila, ngunit si Jiro ay sa pag-aakalang naghalikan sila, kaya nanawagan siya para sa isang pagdiriwang, kahit na labis siyang nasaktan dito. Nang makita ito, sa wakas ay naintindihan ni Akari ang kalituhan at humalakhak, inihayag na sinusuri lang ni Minami ang kanyang mga mata para sa alikabok. Sinabi rin niya na ang dahilan ng kanyang kalungkutan ay hindi naghahanap si Minami ng ibang kapareha, at nahiya si Jiro sa maling pagkakaintindi sa lahat. Sinabi niya kay Akari na napakahusay niya at mapapansin din siya ni Minami sa huli, ngunit nagsimula siyang humikbi dahil nawalan lang ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nang makita ito, hinawakan ni Jiro siya sa balikat, ngunit sinabi niya sa kanya na bitawan siya at tigilan ang pagtingin sa kanya. Alam niyang nahihiya siya, niyakap siya ni Jiro, kaya't sa wakas ay bumitiw na siya at humagulgol ng sobra. Pagkaraan ng ilang oras, nababalisa si Jiro dahil palagi siyang pumipili ng pinakamasamang oras para ipakita ang kanyang pagmamahal. Saka naman, lumabas si Akari mula sa shower, masayang-masaya, at ipinakita na suot niya ang t-shirt ni Jiro, na nagpagulantang sa kanyang damdamin.
Pagkatapos noon, kumuha siya ng ice cream mula sa ref at walang alinlangang umupo sa tabi ni Jiro, na nagpakaba sa kanya. Hiningi niya na bigyan siya nito ng espasyo, ngunit tinukso lang siya nito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Nang sabihin ni Jiro na maayos siya, idinikit nito ang kanyang tainga sa dibdib ni Jiro at napansin na mabilis ang tibok ng puso nito. Hiningi niya na huwag na siyang tuksuhin at iwanan ang mga ganoong bagay. Para kay Minami, pero iniba niya ang usapan at tinanong kung talaga bang naisip niyang naghalikan sila ni Minami. Nagsorry si Jiro dahil madali siyang naniwala, kaya sinabi ni Akari na wala pang ibang lalaking humalik sa kanya bukod kay Jiro. Nang marinig ito, tuluyang natigilan si Jiro habang nagsimulang dumaldal si Akari tungkol sa kung paano niya ninakaw ang una niyang halik. Kahit hindi niya ipinapakita, tuwang-tuwa siya na siya ang una ni Akari. Kinabukasan, habang papalabas si Jiro, napansin ni Akari na baluktot ang kurbata nito at inayos iyon na parang isang tunay na may bahay. Gayunpaman, nang titigan niya ang kanyang likuran, hinawakan niya ito ng mahigpit sa leeg. Bago niya ito binigyan ng banayad na yakap at pinayuhan na mag-ingat. Akmang yayakapin na sana niya ito pabalik, nang mabilis itong bumitaw at lumayo, sinasabihan siyang ilabas din ang basura. Maya-maya sa klase, nakasalubong niya si Shiori, na nagsabi na kasama niya ito sa class duty at labis siyang masaya dahil maraming taon na silang hindi nakagagawa niyon ng magkasama. Sa totoo lang, si Mei ang nakatoka, pero hiniling ni Shiori na ipaubaya sa kanya ito para makapaglaan siya ng oras na sila lang ni Jiro. Hinikayat siya ni Mei na umamin ng nararamdaman niya, pero ang akala ni Shiori ay kaibigan lang ang tingin sa kanya ni Jiro. Sinabihan siya ni Mei na tumigil na sa pagiging tanga dahil halatang-halata namang mahal siya ng lalaki. At hindi nga siya nakikipag-usap sa ibang babae. Gayunpaman, naniniwala si Shiori na bahagi iyon ng problema, dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makipagkaibigan sa sinumang babae bukod sa kanya. Subalit, sinabihan siya ni Mei na huwag nang maghukay ng sarili niyang libingan at halikan na lang ang lalaki, o baka tuluyan siyang mapunta kay Akari. Dahil dito, nagalit si Shiori na parang takor. Ngunit sinabihan siya ni Mei na maging kumpiyansa sa sarili dahil isa siya sa mga pangunahing tauhan. Samantala, lumabas si Akari kasama ang kanyang mga kaibigan, at habang pinag-uusapan nila ang ibang magkasintahan na nagkakasundo, sinabi ni Akari na ginagawa lang nila yon para sa mga grado. Naramdaman ng kanyang mga kaibigan na sinasabi niya ito dahil sa inggit, kaya sinimulan siyang tuksuhin sa pagsasabing susuportahan nila siya kung pipiliin niya si Minami o si Jiro. Dahil dito ay naguluhan si Akari, at mabilis niyang sinabi sa kanila na si Minami lang ang may matinding pagtingin niya, kahit na pinagpapantasyahan niya si Jiro gabi-gabi. Maya-maya, natapos na rin ni Jiro at Shiori ang kanilang mga tungkulin sa klase, at ang natitira na lang ay ang paglilinis ng pisara. Sa kaunting oras na lang nilang magkasama, nag-iisip si Jiro ng mga paraan para kausapin siya, ngunit ang kanyang utak ay nagsimulang bumagal tulad ng isang lumang Android phone. Doon ay binanggit ni Shiori na nakasalubong niya ang kanilang dating propesor sa agham sa grocery store, at sinabi ni Jiro na palagi niyang nakikita ang lalaking yun nakawela. Sa sandaling yun, dumaan si Akari at nagpa siya, upang tingnan si Jiro, ngunit nang makita niya si Shiori sa loob, dali-dali siyang nagtago at lumayo. Samantala, nahawakan ng kamay ni Jiro ang kamay ni Shiori habang naglilinis ng pisara, at si Shiori ay nagsimulang umaktong mahiyain, na parang may gustong ipahiwatig. Bago pa maintindihan ni Jiro, hiningi niya na ipikit nito ang mga mata at yumuko. Akala ni Ro humihingi siya ng halik, kaya't nagsimula siyang umuso na parang tanga, para lang malaman na gusto lang pala nitong panasa ng alikabok ng yeso sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagpakakul siya at dinala ang mga pambura sa bintana, pinagsisisihan na hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Nang gabing yon, habang nagugunita ni Jiro, tungkol sa nakaraan nila ni Shiro, sumama si Akari sa kanya sa balkonahe at tinanong kung naging maayos ang lahat kay Shiori. Sinabi ni Ro na walang nangyari, kaya nagsimula siyang tuksuhin ito dahil sa pagiging isang ganap na birhen. Napansin nila noon na ang kalangitan sa gabi ay napakaganda, at sinabi ni Akari na mas magiging maganda pa ito kung kasama niya si Minami. Pabiro na humingi ng tawad si Jiro dahil hindi siya kasing gwapo ni Minami hanggang sa bigla niyang tanungin ito na tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Sinabi ni Jiro na hindi pa sila doon, kaya tinawag niya itong talunan at inihayag na mahal niya talaga ang kanyang pangalan dahil nangangahulugan itong liwanag.
Idinagdag niya noon na tuwing nawawalan siya ng kumpiyansa, ang kanyang pangalan ang nakakatulong sa kanya para bumalik ang lakas ng loob niya. Kaya kung tatawagin siya nito sa kanyang unang pangalan, mas bubuti ang pakiramdam niya. Dahil dito, tinawag na rin niya sa wakas si Akari at sinabing bagay sa kanya ang pangalan nito. Ngunit nang tignan niya ito ay nakita niyang kinikilig na ito. Magalang siyang humiling na ulitin ito, ngunit nang tumanggi ito, nagrant siya dahil lagi niya itong tinatawag sa unang pangalan nito. Tinanong nito kung ano ang malaking problema, at bigla niyang nasabi na pakiramdam niya ay siya lang ang nagmamahal. Bigla silang parehong natigilan para intindihin ang sinabi niya, at mabilis na binawi ni Akari ang kanyang pahayag, na sinasabing naglalarawan lang siya ng isang hypothetical na sitwasyon. Nagpaumanhin si Jiro sa pag-akala, mga conclusion, pero labis siyang nababagabag kaya tumakbo siya papasok sa kanyang silid, iniwan siyang nalilito. Sa hindi niya nalalaman, nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya, at siya'y nalilito rin tulad niya. Kinabukasan sa klase, inihayag ng guro na magkakaroon sila ng mga karagdagang pagsusulit, at i-average ang mga marka ng magkapares. Kaagad, alam ni Jiro na makakakuha ng mataas na marka sina Shiori at Minami sa kanilang individual na pagsusulit, pero makakakuha siya ng mababang marka at haharapin ang galit ni Akari. Bigla, tinanong niya ang sarili kung magaling ba si Akari sa akademiko dahil lagi itong kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng klase, nagpasya siyang tanungin siya, ngunit sinabi niya rito na umalis dahil pupunta siya sa karaoke. Ipinipilit ni Jiro na bigyang pansin niya ang pagsusulit, ngunit sinabi niya na kayang-kaya niya ito, ngunit hindi naman pala talaga. Lumabas na mas mahina ang kanyang ulo, kaya iminungkahi ni Jiro na umuwi na sila at mag-aral, o pareho silang mapapahamak. Ipinipilit niya na kailangan niyang sumama sa mga kaibigan niya, ngunit nagpakita ng awtoridad si kuya at pinapauwi siya. Samantala, nag-aaral si Shiori kasama si Mei sa isang cafe, na magaling sa sports ngunit hindi naman gaanong sa akademiko. Nagpasalamat siya kay Shiori sa pagtulong nito sa kanya, at bilang ganti, tinuruan niya ito kung paano humalik ng mas malalim. Halik, na nagpa-fluster kay Shiori. Uwi sa bahay, si Akari ay nawawala ng bait dahil hindi siya makapag-basic math, pero nang hikayatin siya ni Jiro na subukan ng mahirap, yamakap siya sa kanya at hiniling na tulungan siya sa mahirap. Tumatakbo ang puso ni Jiro, pero pinagsalitaan niya siya ng mahina gamit ang kwaderno at sinabi na mag-focus sa pag-aaral. Napansin niya na nakasagot siya sa isang problema, kaya ginamit iyon at tinuruan siya kung paano gawin ang iba. Matapos ang ilang sandali, natutunan niya rin ito, at nang masagot niya ang lahat ng problema, tinanong niya siya kung gusto ba niya ang 6 hanggang 7 o mga suso. Nang sinabi ni Jiro na itigil na yon, bilang isang malandi, bigla siyang umupo sa kanyang kondongan at tinanong kung sapat na bang makalandi ito para sa kanya. Kahit na noon, pinigilan pa rin ni Bro ang sarili niya, kaya pinindot niya ang kanyang mga suso sa kanya at sinabi na ayos lang kung titingnan niya. Bigla, inikat siya ni Jiro at umupo sa ibabaw niya, kaya nag-break siya sa karakter at sinabi na nagbibiro lang siya. Gayunpaman, naging wild si Jiro, at kahit na hindi ito ang plano niya, hinayaan niya siyang gawin ang gusto niya. Nang malapit na silang maghalikan, napansin niyang may pagdurugo ang kanyang ilong, at yun talaga kung bakit si Bro ay nananatiling birhen. Kalaunan, natawa siya sa kanya dahil sa pagiging loser, habang nagpapasalamat si Jiro sa pagdurugo ng ilong, o kaya'y ama na siya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ni Akari kung bakit siya desperadong makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit, at sinabi niyang ginagawa niya yun para sa kanya upang maging sila ni Minami. Kahit na yun ang gusto ni Akari, hindi niya maiwasang malungkot dahil ang makasama si Minami ay nangangahulugang hindi niya mararanasan ang mga sandaling ito kasama si Jiro. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Jiro na bumalik si Akari sa paggamit ng kanyang apelyido, kahit hindi naman siya mukhang galit o malungkot. Habang hinahain niya sa kanya ang almusal, inaayos niya ang buhok nitong gulo-gulo at ibinahagi pa ang isang bag ng tsokolate sa kanya, na nakuha niya mula sa kaibigan. Lahat ng ito ay nagpapalito kay Jiro, dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kanyang pag-uugali. Sa eskwelahan, nahuli siya ni Kamo na humihingi ng payo tungkol sa relasyon kay Brock, ngunit mabilis itong itinanggi ni Jiro. Pagkatapos, tinanong niya si Kamo kung nag-aaway ba sila ng kanyang peking asawa, at sinabi nito na madalas silang mag-away dahil hindi ito nakikipag-usap sa kanya at nananahimik lang. Nang mga sandaling yun, nakarinig sila ng kaguluhan sa malapit at nagsimulang makinig,
para lang malaman na inaaya si May ng isa pang babae. Dahil mas gusto niya ang sausages kaysa cookies, magalang na tinanggihan ni May ang babae at niyakap pa ito para gumaan ang pakiramdam. Ito ang nagpagulo ng husto sa isip ni Jiro, mas lalo pa, kaya lumabas siya para magpahangin habang iniisip din kung bakit kakaiba ang kilos ni Akari. Bigla, naalala niya na sinabi nito sa kanya na ang pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan ay palaging nagpapasaya sa kanya, kaya nagpasya siyang gawin yun. Nang gabing yun, nang umuwi si Akari, nasa silid palitan ng damit si Jiro, ngunit sinipa niya ang pinto para ipakita sa kanya ang kanilang resulta sa midterm exam. Lumabas, nasa top 10 sila, at sobrang saya ni Akari kaya tumalon siya sa mga bisig nito. Nang maglaon, gumamit siya ng tuwalya para patuyuin ang buhok nito, at nagkomento sa buhok nito habang ginagamit ang apelyido nito. Sakto nang ibukas niya ang hairdryer, nagsimula siyang tawagin ito sa pangalan nito upang makita kung may epekto ito, at laking gulat, si Akari ay naging isang masoner ang may bahay. Agad-agad, nagsimula rin siyang tawagin ito sa pangalan nito, at naunawaan ni Bro na ang gusto lang niya ay tawagin niya ang pangalan niya. Nang magsimula itong umasta ng mahiyain, patuloy si Jiro sa pagtawag sa kanya sa pangalan nito para asarin siya, at labis siyang nayamot kaya't binuksan niya ang hairdryer sa mukha nito. Lumapit siya pagkatapos at hinawakan ang kamay nito, na sinasabing gusto niyang tawagin siyang Akari, at humiling pa nga na pagbigyan siya dahil wala na silang gaanong oras. Samantala, nakita ni May na nasa top 10 sina Jiro at Akari, kaya kinabukasan, nakipagkita siya kay Shiori. At hinihimok siyang bilasan ng mga bagay, o baka maunahan ni Akari si Jiro. Nang sabihin ni Shiori na hindi ito kasing dali gaya ng inaakala, naiinis si May at nagpasyang siya na mismo ang gumawa ng paraan. Noon din, tumama ang isang football sa mukha ni Shiori at nawalan siya ng malay, kaya dinala siya sa infirmary. Maya-maya, nakipagkita si Jiro kay May, na nagbigay alam sa kanya tungkol sa insidente, at hinimok siyang kumustahin si Shiori, na ikinataranta niya. Dahil dito, sinabi ni May sa kanya na huwag nang umarte na parang matorpe at pinilit siyang puntahan si Shiori, ngunit naiinis pa rin siya na pareho silang masyadong mahiyain para gumawa ng hakbang. Nag-text siya kay Shiori para ipaalam sa kanya na papunta na si Jiro, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at naglagay ng lipstick, at hindi nagtagal, dumating si Jiro para makipagkita sa kanya. Binati niya ito ng isang matamis na ngiti, at nang iaabot ni Jiro sa kanya ang isang sandwich at tubig, napansin niya na mayroon na siya ng mga ito sa kanyang lamesa. Ibinunyag ni Shiori na si Minami ang nagdala ng mga iyon, na nagpatanto sa kanya na magkasundo sila ng maayos. Sinabi ni Shiori na dapat din magkasundo si Jiro at Shiori, dahil nasa top 10 na naman sila, ngunit sinabi ni Jiro na sila ni Akari ay laging nag-aaway. Sinabi ni Shiori na parang gusto niyang subukang makipagtalo kay siya rin dahil kahit magkababata sila, hindi pa niya ito nakitang nagalit. Sabi niya baka makita niya ang galit nitong bahagi kung asawa niya ito, pero mabilis niyang nilinaw na ang tinutukoy niya ay ang praktikal na pag-aasawa. Pagkatapos ay nalungkot siya tungkol sa kawalan niya ng sapat na kumpiyansa sa mga lalaki, at naisip ni Jiro na hindi pa sila nakakarating sa third base ni Minami. Nilinaw niya na hindi pa nga sila naghahalikan dahil hindi niya ito mahal, pero kahit mahal niya ito, magiging hindi siya magaling dito, at pagsasawaan siya ng kanyang kapareha. Nang marinig ito, tiniyak ni Jiro sa kanya na nagkakamali siya at magiging mahiwaga ang kanyang unang pagkakataon. Sa puntong ito, ipinaalala niya sa kanya na nangako siyang tutulungan siya, kaya may pabor siyang hihingin sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na gusto niyang magprakti ng halikan kasama siya, pero namula si Jiro at nagtanong kung bakit siya. Mahiyain siyang sumagot na siya lang ang kaya niyang gawin ito, at pumayag si Jiro, bagamat idinagdag niya na hindi rin siya magaling doon. Pagkatapos nyon, naposisyon sila para maghalikan, ngunit habang papalapit ang kanilang mga labi, biglang sinabi ni Shiori na hindi ito tama at dapat silang tumigil. Sa mga sandaling yun, pumasok ang kaibigan ni Akari na si Sachi sa silid, ngunit nang makita niya ang dalawang sapatos sa iisang booth, inakala niya na may naghahalikan at umalis. Dahil doon, nahulog si Jiro sa napunta sa ibabaw ni Shiori at nahalikan siya. Nagmamakaawa siya na huwag tawagan ang pulis ng Didi, dahil isa itong pagkakamali, at sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala. Pagkatapos, sinabi niya na kailangan niyang magpahinga,
kaya nagpasya si Jiro na umalis upang maiwasan ang nakakailang na sitwasyon. Samantala, nagte-text si Akari kay Jiro nang dumating si Sachi at sinabi sa kanya na may nakita siyang pumapalakpak sa opisina ng nurse. Agad namang sumagot si Jiro sa text niya, na nagsasabing nasa opisina siya ng nurse kasama si Shiori, at napaisip siya kung sa wakas ay natupad na ba ang kanyang inaasahan. Nang gabing yun, pag-uwi niya, na mukhang malungkot, nakita niya si Jiro na natutulog sa sofa. Kaagad, nagsimula siyang makipagtalo dito dahil sa pag-iwan ng labada kung saan-saan, hindi niya alam na nawalan ito ng malay dahil sa mga tsokolate na binigay sa kanya ni Sachi, dahil mayroon yung whiskey. Napansin ng mga tasa sa mesa, naisip niya na marahil ay hinihintay siya nito, kaya nagpasya siyang alisin ang kanyang plot armor at humiga sa tabi nito. Tinatanong kung ito ba ang ginawa nito kay Shiori sa opisina ng nurse. Nagmakaawa siya na huwag siyang iwan, nangangakong susuportahan niya ang relasyon nito kay Shiori balang araw, ngunit habang asawa pa rin siya nito, gusto niya na ibigay nito sa kanya ang lahat ng pagmamahal at atensyon. Kinabukasan, nagising si Jiro at nagulat nang makitang natutulog si Akari. Sa tabi niya, napansin niya pagkatapos na nakalabas ang dibdib nito at sumigaw, na naging dahilan din para magising ito. Sinisigawan siya ni Ro na magsuot ng kahit ano, at pagkatapos niyang gawin yon, hiniling niya na malaman kung ano ang nangyari kagabi. Nagbiro si Akari na sinubukan siyang dalhin ni Jiro sa lalaland kagabi, ngunit hindi maalala ni Jiro ang lahat, at hiniling niyang sabihin ang totoo. Sa halip, tinanong niya kung ito ang unang beses ni Jiro, at sinabi ni Jiro na magiging ganoon kung talagang ginawa nila. Dahil dito, nalaman niya na walang nangyari kay Shiori, kaya sinabi niya rito na nagsisinungaling siya, at walang nangyari sa pagitan nila. Sinisigawan siya ni Ro dahil sa paglaro sa kanyang puso, at pagkatapos ay humiga, tinakpan ang kanyang mukha habang sinasabi sa kanya na huwag kailanman biruin ang ganoong bagay. Nang tanungin niya kung nais ba niyang gawin yun sa kanya, sinabi ni Ro na nadismaya siya na hindi nila nagawa yun kagabi dahil ngayon ay patuloy siyang tatawagin nitong birhen. Pagkatapos ay tinakpan niya ang tainga nito, sinabi na makokonsensya siyang kunin ang kanyang pagkabirhen dahil alam niyang mahal nito si Shiori. Lubos niyang gusto na maging tapat ito sa nararamdaman nito, ngunit walang marinig si Jiro dahil tinatakpan niya ang tainga nito. Kinabukasan, si Jiro ay nakatambay sa bubong kasama si Kamo, na nagtanong kung nag-away ba sila ni Akari dahil tumakbo ito rito agad pagkatapos magsimula ang break. Sinabi ni Jiro na walang nangyari, ngunit hindi maalis sa isip niya ang malalaking dibdib ni Akari. Samantala, si Shiori ay kumukuha ang basura ng makasalubong niya sina Sachi at Natsumi, na napansin na siya lang ay hindi makakayanan ng ganoong karaming basura. Sa kanila napansin sina Jiro at Kamo na dumadaan, kaya sinabi ni Sachi sa kanila na huwag maging pabigat at tulungan si Shiori. Habang namumula si Jiro, masayang sumama si Kamo sa kanila, lalo na nang mag-alok si Natsumi na makipagpares sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Sachi kay Jiro na tulungan si Shiori, ngunit kinabahan si Shiori at sa halip ay hiniling kay Sachi na maging kapares niya, na sumire sa puso ni Jiro. Nakita ni Sachi na kakaiba ito dahil karamihan sa mga babae ay mas pipili ng babae-lalaki na pares, ngunit nang makita niya ang mukha ni Shiori, naging malinaw na gusto nilang dalawa ang isa't iba. Nang araw na yun, si Akari ay kasama ang kanyang mga kaibigan nang tanungin ni Sachi si Akari kung may nararamdaman ba siya para kay Jiro. Agad na mula si Akari at nauutal, at naisip ni Sachi na mayroong nangyayari sa kanya. Matapos siyang hikayatin ng mga babae na magsalita, sinabi niya na ayaw niyang humadlang kina Shiori at Jiro, kaya binigyan nila siya ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Sinabi pa ni Sachi na marahil ganoon din si Jiro sa kahit sinong asawa, kahit hindi ito pinagkasundo at wala siyang dahilan para malungkot. Matapos siyang yakapin ni Natsumi, ngumiti si Akari para hindi na sila mag-alala, ngunit habang pagkaalis niya, nagsisimula na naman silang mag-alala para sa kanya. Kinilala rin niya na gusto ni Akari si Jiro, ngunit wala pa siyang tiyak na sandali para maunawaan ang kanyang nararamdaman. Sakto, nakita nila ang isang poster para sa piyesta ng paputok, na siyang eksaktong kailangan ni Akari. Ilang araw pagkatapos, hiniling ni Akari kay Jiro na tulungan siyang isuot ang isang yakuto, ngunit hindi mapigilan ni Bro ang pagtitig sa kanya. Tinanong niya kung bakit pa siya nagsusuot ng yakuto, at sinabi niya na gusto niyang maging sa kanyang pinakamaganda para kay Minami, na dadalo rin sa piyesta.
Medyo naiinis si Jiro dahil si Akari ay laging nakaka-relax kapag kasama siya, na ginagawa siyang nag-iisip kung nakikita siya nito bilang isang kaibigang may pagkabakla. Pagkatapos ay tinanong niya ito na pumili ng sinturon para sa kanya, na magpapaganda sa kanyang hitsura, at pumili naman si Jiro, bagaman halata ang pagkayamot nito sa pagtatambal sa kanya sa ibang lalaki. Matapos ang ilang panunukso, hiniling niya dito na atali ang sinturon sa kanyang baywang, ngunit nang dumampi ang kamay nito sa kanyang baywang, sabay silang namula tulad ng traffic light. Nang gabing yun, nakilala ni Akari sina Natsumi at Sachi, na nagsabi sa kanyang napakaganda niya. Ibinunyag din ni Natsumi na naihanda na nila ang sitwasyon sa bawat lalaki maliban kay Minami para mapunta siya lahat kay Akari. Gayunpaman, nalungkot si Akari dahil alam na ngayon ng lahat na gusto niyang lubusan siyang mapasa kanya ni Minami. Sinabi ni Sachi sa kanya na ayos lang yun dahil lahat, alam na niya na may matinding paghanga siya kay Minami, kaya walang lalaking lumalapit sa kanya. Hinihikayat pa nga niya itong maging kumpiyansa dahil maganda talaga ito, ngunit hindi maalis-alis ni Akari si Jiro sa kanyang isipan, dahil siya ang nag-ayos sa kanya. Nagtataka siya kung paano niya pamamahalaan ang kanyang praktikal na kasal kay Jiro kung tanggapin ni Minami ang kanyang damdamin, ngunit anuman ang mangyari, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Maya-maya, dumating ang mga lalaki at agad-agad humingi ng paumanhin dahil kinailangan ni Minami na biglaang umalis sa huling sandali dahil sa ilang apurahang trabaho. Sinabi ni Akari sa kanila na ayos lang ang lahat dahil hindi naman nila kasalanan, ngunit isa sa mga lalaki, si Terafon, ay nagmungkahi na siya. Samahan siya sa halip para makabawi siya rito. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Sachi at mahigpit na sinabihan siyang magdala ng pagkain para sa lahat, na pumipigil sa kanyang mga pagtatangka na makalapit kay Akari. Pagkaalis ng mga lalaki, nabigla si Natsumi na may gusto si Terafon kay Akari, kaya hiniling niya kay Sachi na impluwensyahan ito na bilhan sila ng matatamis. Sumang-ayon si Sachi at umalis kasama niya, habang si Natsumi naman ay naiwan na nagtataka kung bakit siya nakakaramdam ng ginhawa na hindi nagpakita si Minami ngayon, kahit na naglagay siya ng labis na pagsisikap upang makita siya. Anuman ang mangyari, ipinagwalang bahala niya ang pakiramdam at nagpas siyang gawin ang kanyang makakaya dahil narito na siya. Sa sandaling yun, nakita niya si Minami na paparating at nasira ang kanyang puso nang makita. Nakasama niya si Shiori. Habang natutulala siya sa kinatatayuan, bumalik ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot. Nagdahilan siya na masikip ang kanyang yakuta, kaya iminungkahi nila na umuwi na lang siya dahil hindi naman darating si Minami. Mas lalo lang siyang nalungkot dahil iniisip niya na magkasama sina Minami at Shiori. Sa totoo lang, inaya lang siya ni Shiori na bumili ng groceries kasama siya, at nagkataong dumaan sila sa Furryworks Festival dahil shortcut yun papunta sa supermarket. Pagkatapos ihatid ni Minami sa bahay at bumalik sa festival, nakatayo si Shiori doon mag-isa, nagtataka kung pumunta ba doon si Jiro o hindi. Sa hindi niya alam, si Jiro ay nag-iisa sa kanyang apartment, nagseselos dahil sa pagsubok ni Akari. Napakahirap para kay Minami. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari kung ipagpalit siya ni Akari kay Minami, at naginuha siyang babalik lang sila sa pagiging ordinaryong kaklase. Saktong tumawag si Akari sa kanya, at nang sagutin niya, umiiyak siya ng labis sa kabilang linya. Agad umalis si Bro para hanapin siya, pero sinabi niyang pasensya na at pinutol ang tawag, na nagpakaba sa lalaki. Paglabas niya ng apartment, nakita niya itong nakaupo sa labas ng pinto, at humingi siya ng tawad sa pagpapagawa ng napakaraming trabaho para sa kanya. Patuloy siyang umiiyak, pero dahan-daang lumapit si Bro sa kanya at pinunasan ang kanyang luha. Pagkatapos ay sinalubong niya ito pauwi, kaya't niyakap ng mahigpit ni Akari ang lalaki at ibinuhos ang lahat ng kinikimkim na damdamin. Pagkatapos niyon, pinanood nila ang mga paputok mula sa kanilang balkonahe, at sinabi ni Akari na marami ang pumuri sa kanyang damit. Iminungkahi ni Jiro na habarin na niya yon dahil hindi komportable, ngunit tinawag niya itong balasubas na gusto lang sumilip sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nagtanong siya kung mukha siyang cute, ngunit sinabi ni Jiro na mas bagay sa kanya ang ribbon bow, kahit na halatang baliw na baliw siya dito. Sa pagkakita nito, inilagay niya ang mga kamay nito sa kanyang baywang at hiniling na ayusin nito ang ribbon sa paraang gusto nito, na ikinataranta nito. Pagkatapos niyon, pinayakap niya ito mula sa likod at hiniling na tawagin siya. Sa pangalan niya para maibalik ang kanyang kumpiyansa. Matapos niyang gawin ito, pumutok ang mga paputok,
at pinasalamatan siya ni Akari dahil hindi nagtanong. Sabi ni Jiro susuportahan niya si Akari anuman ang mangyari, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, masaya siya na maaga siyang dumating. Ilang araw pagkaraan, lumabas ang buwanang resulta ng praktikal, at bumaba sina Jiro at Akari sa ika-13 pwesto. Bagaman dismayado si Akari, mabilis niya itong nalagpasan at inaasahan na niya ang paggugol ng susunod na buwan kasama si Jiro. Kalaunan, naliligo si Jiro, nagtataka kung ano ang naging dahilan ng pag-iyak ni Akari sa araw ng festival ng paputok, at hindi niya kailanman nalaman dahil bumalik siya sa normal matapos ang matinding pag-iyak. Nang mga sandaling yon, biglang pumasok si Akari sa banyo na nakatapis ng tuwalya at nagsimulang umiyak, na ikinagulat ni Jiro. Nang tanungin niya kung anong nangyari, sinabi nitong may gagamba sa kanyang banyo, at sinimulan siyang pagsabihan ni Jiro sa paggawa ng malaking usapan sa wala. Gayunpaman, hinayla niya ito patungo sa kanyang banyo at hiniling na tulungan siya. Pagkatapos nilang magdamit, kumapit si Akari sa braso ni Jiro habang hinahanap nila ang gagamba, ngunit nang hindi nila ito makita, hinayla niya ito sa sala upang makakain sila ng merienda. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon siya ng tawag ng kalikasan, kaya hiniling niya kay Jiro na samahan siya sa Cub 8. Habang naghihintay si Bro sa labas, hiniling niya na takpan nito ang kanyang mga tainga habang siya ay nag-negosyo. Naghihintay siya habang sinasabi sa sarili na hindi dumudumi ang mga babae, at pagkatapos niya, pumasok siya para amuyin ang utot ng rosas. Samantala, naghihintay si Akari sa labas, sinisisi ang sarili dahil pinagawa niya ito kay Jiro, at nais niyang maglaho. Inaamin din niya na kay Jiro lang siya komportableng ganito, at kung ako yon, hinding-hindi niya hihilingin sa kanya ang ganoong mga bagay. Maya-maya, lumabas si Jiro at iniabot ang kanyang kamay, ngunit nadiri si Akari, iniisip na hindi niya kailanman hinugasan ang mga ito. Matapos siyang mangako na ginawa niya, kinuha niya ang kamay nito at pinasalamatan siya sa pananatili nito sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas, balik na naman siya sa pagiging mapangahas na dalagita, nagpipintura ng kuko at kumikilos ng normal. Napansin niya pagkatapos na kumakain si Jiro ng ice cream at humingi ng kaunti, ngunit sinabi nito na marami pa sa ref. Sinabi niyang gusto niya ng kagat mula sa kutsara nito, na ikinailang nito, hanggang sasabihin niya rito na maging mature na at tigilan na ang pag-aalala tungkol sa indirect kisses. Pagkatapos ay magalang niyang hiniling dito na pakainin siya, at sumunod naman si Jiro, na ikinasiya niya ng sobra. Naalala niya na dati ay kumakain ito ng chocolate, ngunit ngayon ay vanilla na nangangahulugang nagiging magkatulad na sila. Habang nagtataka si Jiro kung tumama ba ang ulo nito kung saan, bigla siyang nagtanong dito kung ano ang mangyayari kung sa ibang lugar sila nagkita. Sabi ni Jiro hindi raw sila mag-uusap, pero usisero si Akari kung paano sila kikilos kung hindi sila pinilit sa pagsasanay sa kasal. Inamin din niya na wala silang gaanong pagkakapareho, pero naniniwala si Jiro na ganoon din ang mangyayari sa bawat ibang pares. Doon inihayag ni Akari na ang pares sa ika-5 pwesto ay nagsimula ng mag-date ng totoo, kaya tinanong niya si Jiro kung dapat din silang mag-date. Bago pa maintindihan ni Jiro, sinabi niya rito na nagbibiro lang siya at nagsimula ng magsalita tungkol sa kanyang mga kuko, ngunit nagawa na ang pinsala. Nakonsensya si Jiro dahil kahit naisipin lang yun, habang naniniwala si Akari na sana ay nag-date sila kung hindi ito umibig kay Shiori. Sakto noon, nakita niya ang gagamba sa kurtina at napatalon kay Jiro, dahilan upang maipit ang kamay nito sa pagitan ng kanyang drumsticks. Pinipigilan ang sarili, hiniling niyang bitawan siya upang maasikaso ang gagamba, ngunit sa tindi ng takot ay mahigpit siyang niyakap at hinawakan sa leeg. Makalipas ang ilang sandali, inasikaso ni Jiro ang gagamba at nag-alok na bibili ng spray para sa mga insekto, ngunit tumanggi siya. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung ayaw ng susunod niyang asawa sa mga insekto, at sinabi niyang tatawagan lang siya upang iligtas ang araw. Dahil dito ay namula ang lalaki, kaya nagpasya siyang tawagin na itong tapos at nagtungo sa kanyang silid. Nang hindi niya nalalaman, natutulog si Akari sa tabi mismo ng kanyang dingding upang siya ay mas mapalapit sa kanya. Samantala, nahihirapan matulog si Shiori, kaya sinamahan siya ni Minami sa balkonahe upang mag-usap sila. Pagkatapos, gumawa siya ng peking kwento tungkol sa kaibigan niya na muling nakatagpo ng una niyang pag-ibig, ngunit matapos silang maghalikan ng hindi sinasadya, hindi na sila magawang magharap sa isa't isa.
Sabi niya, tiyak na mahal ng kaibigan niya ang lalaking ito, ngunit hindi siya sigurado kung dapat bang umamin o hindi. Alam ni Minami na ang sarili niya ang tinutukoy niya at hinikayat siyang gawin ito bago pa mahuli ang lahat, nangako pa siyang tutulungan siya kung kailangan niya. Sabi ni Shiori, masaya siya na siya ang naging kap-ares nito, at pinayuhan siya ni Minami na tanungin ang lalaki kung nagustuhan nito ang halik bago bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, tinanong ni Mei, pipili si Shiori ng kaakit-akit na damit para sa kanya, at sinabi ni Shiori na magiging napakaganda niya anuman ang suotin niya. Gayunpaman, kahit ang isang kasing kumpiyansa ni Mei ay may mga kawalan ng katiyakan, at hindi niya kayang pasayahin ang isang partikular na tao. Sinabi ni Shiori na tutulungan niya ito kung kinakailangan, ngunit hinimok siya ni Mei na mag-focus sa pagkuha kay Jiro. Bigla na lang, dumating ang praktikal na asawa ni Mei, si Terafon, at sinabi na huwag siyang ipagluto ng hapunan dahil lalabas siya para mag-interview para sa isang part-time na trabaho. Ibinunyag niya na magtatrabaho siya sa parehong lugar kung nasaan si Minami, at gaman ang loob ni Shiori na malaman na magkakaroon ng kaibigan ang lalaki doon. Sinabi rin niya na magdamag siyang mawawala kasama si Minami, kaya hiniling niya kay Mei na makipagpalipas ng gabi kay Shiori. Dahil iba ang hilig ni Mei, namula siya at nagpakita ng pagtutol, pero iginiit ni Shiori na gawin nila ito kaya pumayag siya. Nang lumaon, nagpunta sila sa isang kafe kung saan tinanong ni Shiori si Mei kung gusto niyang maligo at matulog ng magkasama, na nagpabulunan sa kanyang inumin. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga alaala ng kabataan, at nang banggitin ni Shiori na lahat ng luma niyang litrato ay kasama si Jiro, medyo nakaramdam ng selos si Mei. Saka naman siya tinawagan ng kanyang ina, kaya kinailangan niyang kanselahin ang pagpapalipas ng gabi sa ang huling minuto. Samantala, nasa ibang kainan si Jiro kasama si Kamo, na pinaalis ng kanyang asawa ng tila walang dahilan. Nagseselos din siya dahil aksidenteng naghalikan sina Jiro at Shiori, samantalang hindi pa man lang niya nahahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Para makaganti, nagpasya siyang halikan si Jiro, at kinailangan ni Ru ang buong lakas niya para pigilan siya. Kasabay nito, dumaan si Shiori sa kainan, iniisip pa rin ang halik, at nang makita siya ni Jiro, inakala niyang nakita sila nito at tumakbo palabas para sabihin sa kanya na hindi iyon ang iniisip niya. Inakala niyang ang halikan nila sa opisina ng nurse ang tinutukoy niya at sinabi nitong ayos lang, pero nang malaman niya na siya ay pag-uusapan si Kamo, humantong ito sa isang medyo nakakailang na sitwasyon. Pagkatapos ay nag-alok siyang tulungan siyang magdala ng mga bag, at habang naglalakad sila, nasabik si Shiori, sinasabing ganito ang ginagawa ng mag-asawa kapag namimili ng grocery. Pagkatapos ay binanggit niya ang nangyari sa opisina ng nurse, at mabilis na humingi ng tawad si Jiro. Ngunit, pinakiusapan niya itong huwag humingi ng tawad dahil siya ang gustong makipag-ensayo rito, at marami siyang natutunan ng araw na iyon. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito para sa aral at lumapit, na tila hahalikan siya, ngunit pareho silang naabala ng isang pusa sa likuran. Pagkatapos ay iminungkahi niyang umuwi na sila, at napagtanto ni Jiro na 3 taon na sa tag-araw mula nang bumalik siya. Ilang araw pagkatapos nito, nagsisimula ang bakasyon sa tag-init, at agad na iniisip ni Jiro kung ano ang gagawin ni Shiori. Kalaunan, nalaman niya ang tungkol sa isang trabahong live-in sa tag-init sa kafe kung saan nagtatrabaho ang kanyang kuya, at kulang sa tauhan ng kafe para sa isang 3 araw na kaganapan. Hindi lang si Kamo ang nag-apply para sa kanyang sarili, nagpadala rin siya ng aplikasyon para kay Jiro, na ikinababahala ni Jiro dahil hindi siya masyadong palakaibigan. Nasa parehong sitwasyon si Kamo, kaya nang tanungin siya ni Jiro kung bakit siya nag-apply, sinabi niya na kailangan niya ang pera. Sakto namang dumaan si Shiori at napansin ang flyer sa kanilang mga kamay, kaya ibinunyag niya na nag-apply din sila ni Mei para sa trabahong ito. Nang malaman niyang nag-apply din si Jiro, lumiwanag ang mukha niya at lalo siyang na-excite magtrabaho. Pagkaalis niya, napagtanto ni Jiro na ang isang live-in na trabaho kasama si Shiori ang eksaktong kailangan niya, at nagsimula siyang mag-imagine ng lahat ng uri ng senaryo kasama siya. Inaasahan nito ni Jiro, ngunit ipinaalala sa kanya ni Kamo na kailangan niyang tiyakin na ayos din kay Akari. Sinabi pa niya na mag-uuwi si Akari ng ibang mga lalaki habang wala si Jiro, ngunit nang mabilis siyang ipagtanggol ni Jiro, nakita itong kawili-wili ni Kamo. Nang maglaon, umuwi si Jiro at sinalubong siya ni Akari at ng kanyang nakabibighaning figura, na iniwan siyang litong-lito. Habang nanghihina ang tuhod ni Bro,
Kinutya niya si Jiro dahil sa pagkakataranta nito sa simpleng damit panlangoy lang, ngunit hindi maalis ang tingin ni Jiro sa malalaki niyang dibdib. Casual na ibinunyag ni Akari na plano niyang pumunta sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya binili niya ito ngayon. Bumili pa siya ng isa, sakaling hindi maganda ang dating nito, kaya maiyang sinabi ni Jiro sa kanya na masyadong lantad ito. Napansin niya pagkatapos na nakatitig si Jiro at sinuot ang hoodie nito para iparamdam sa kanya na para siyang manyak. Tinanong ni Jiro kung may kasama siyang lalaki, kaya tinanong niya ito kung nagseselos siya. Gayunpaman, sinabi ni Jiro na mas gusto niya kung may kasama siyang mga lalaki, dahil hindi raw ligtas para sa kanya na manamit ng ganoon at lumabas. Sinabi niya kay Jiro na magiging ligtas siya dahil ito ay para sa isang live-in job. Sa weekend, na nakakatuwa para kay Jiro dahil nakahanap din siya ng trabahong may tuluyan. Sa umpisa, napakapilyo ni Akari, pero nang sabihin niya na nandoon din si Shiori, biglang nag-iba ang mood niya. Kahit ganoon, umasta pa rin siyang natural at binati siya ng swerte sa pagkuha kay Shiori. Dahil magkakahiwalay sila sandali, pinilit niya si Jiro na sabihin itong mamimiss niya siya. Sinabi ni Jiro na magkikita sila pagkatapos ng tag-init, pero iginiit niya na sabihin ito o magagalit siya. Sa huli, nahiya siya at niyakap si Jiro, sinabing nalulungkot siya at kailangan niyang mag-recharge. Pagkatapos niya, sinabi niyang gusto lang niya, para makaipon ng ilang praktikal na puntos dahil hindi sila magkikita sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay pinapapalitan ni Jiro siya ng damit, na nagpaisip sa kanya na hindi nito gusto ang kanyang swimsuit. Sa totoo lang, inamin ni Jiro na medyo sobra siyang nagagandahan dito, kaya biniro niya ito sa pagsasabing isusuot niya ang isa pa para sa trabaho. Nang magsimulang makipagtalo si Jiro, sinabi niya na inilalaan niya ito para sa pagpunta niya sa beach kasama ito, na nagpatibok ng mabilis sa puso nito. Pagkatapos ay nakita ni Jiro ang flyer sa kanyang desk tungkol sa trabaho, at doon nila nalaman na pupunta sila sa iisang lugar. Sa katapusan ng linggo, dumating ang buong grupo sa beach, at nagpasya si Shiori na gawin ang isang bagay tungkol sa kanyang nararamdaman. Di nagtagal, dinala sila ni Minami sa kanilang tuluyan at ipinaliwanag na ang lugar ay nahati sa mga bahagi para sa mga lalaki at babae. Nang maglaon, habang isinusuot ng mga babae ang kanilang uniforme sa trabaho, naniniwala si Mei na kakaiba ang hitsura niya, ngunit nang tiyakin ni Shiori na cute siya, namula siya. Pagkatapos nyon, lahat ay binigyan ng paunang kaalaman tungkol sa trabaho, at habang iniisip ni Kamo kung paano makasungkit ng dalaga, nilapitan ni Shiori si Jiro at tinanong kung sa kusina ba siya o sa pagharap sa mga customer. Mas gugustuhin ni Jiro si Shiori, ngunit sinabi niyang sa kusina dahil hindi niya hilig ang pakikitungo sa mga customer. Sa narinig, mahiyain na sinabi ni Shiori na sa kusina na rin siya, dahil siya mas comfortable siyang makatrabaho ang kakilala niya. Samantala, si Akari ay nasa counter, at nang magpakita si Minami para tulungan siya, pinapakilig siya nito. Si Tarifon, na may gusto rin kay Akari, nakita ito at nakaramdam ng bahagyang selos. Nang subukan ni Nasachi at Natsumi na kunin ang atensyon niya, hindi siya nakinig hanggang sa banggitin ni Natsumi ang pangalan ni Akari. Agad-agad, tiningnan niya sila, kaya sinabi ni Sachi sa kanya na napakadali siyang basahin. Inasar din siya ni Natsumi dahil nasa love triangle siya, ngunit kampante si Bro na hindi magiging sila ni Akari at Minami. Samantala, tinutulungan ni Mei si Shiori sa paghahanda, sinabi ni Shiori na masaya siya na kasama niya ito. Gayunpaman, alam ni Mei na mas gusto ni Shiori na makasama si Jiro at hinihikayat niya itong gumawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hiniling niya kay Jiro na tulungan si Shiori na kumuha ng kung ano mula sa aparador, dahil napakaliit niya para maabot ito. Pagkatapos ay iniwan niya silang mag-isa at pinigilan pa si Kamo na makaistorbo para magkaroon ng oras ang magkasintahan na silang dalawa lang. Pagkatapos nyon, nagsasanay sila sa paglalagay ng cream sa mga panghimagas, ngunit dahil ito ang una niyang pagkakataon, pinayuhan siya ni Shiori na dahan-dahan at maging malumanay. Sumunod sa payo niya, sinubukan niya ulit, at patuloy na sinasabi ni Shiori ang mga pahiwatig na bagay sa likuran. Sinikap ni Bro na manatiling kalmado, ngunit nang ilibing ng babae ang kanyang dibdib sa mga bisig niya, hindi na nakapagpigil si Bro, at nagkaroon ng pangyayari na ikinahiya niya. Nahiya ang babae at hiniling sa kanya na pan-asan yun, ngunit nang hawakan niya ang mukha nito, nagsimula itong gumawa ng tunog ng dolphin.
Nagpatong-patong ang mga pangyayari, at malapit na silang maghalikan, ngunit sa huling sandali, nakita ni Shiori sina Sachi at Natsumi sa pintuan at sumigaw. Humingi ng paumanhin ang mga babae sa panghihimasok dahil kailangan nilang kumuha ng kung ano mula sa kusina, ngunit pagkatapos nilang umalis, nagpasya sina Shiori at Jiro na dahan-dahanin muna dahil marami pang oras. Pagkatapos nito, hinihila siya ni Kamo papunta sa beach para sa ilang oras ng kasiyahan, at doon, nakita niya na suot ni Akari. Isang bagong swimsuit. Agad niyang naalala na gusto pala nitong itago ang isa para sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit siya namula ng todo. Pagkatapos, sumama sina Shiori at Mei sa kanila, at sinabi ni Shiori na gusto niyang may gawin kasama si Jiro. Pagkatapos ay itinuro niya ang hotel sa likuran, at nagulat ang lahat, iniisip na may mas pribado siyang gustong gawin. Sa totoo lang, gusto lang pala niyang gumawa ng sun sculpture ng hotel, at labis na nahihiya si Jiro sa kanyang maruming isip. Dito sinabi ni Kamo sa kanya na huwag maging duwag dahil ito ang unang beses na nakita nila ang pag-alog ng katawan ng malapitan. Nang mahimasmasan si Jiro, iminungkahi ni Shiori na maghukay sila ng mga tunnel mula sa bawat panig at magkita sa gitna, tulad ng kung paano sila. Nakasanayan nila noong bata pa sila. Sumang-ayon si Jiro na gawin ito, at nang magdikit ang kanilang mga kamay, nakita ito ni Akari mula sa malayo at kinainisan ito. Kalaunan, naglaro silang lahat ng batong papel gunting para bumuo ng grupo at maghati ng gawain, na nagresulta sa pagiging magkasama nina Jiro at Akari para bumili ng inumin. Sa daan, napansin nilang maraming tao, at inakala ni Jiro na dahil ito sa mayroon silang sale para sa mga magkasintahan. Kaagad, pumasok si Akari sa kanyang housewife mode at iminungkahi na samantalahin nila ito. Si Jiro, na isang certified virgin, ay nagsimulang mamula, ngunit binaliwala niya ito at nagtungo sa counter para mag-order. Nag-aalok ang may-ari ng tindahan ng libreng pag-upgrade ng sukat para sa kanila dahil magkasintahan sila, ngunit nagsimulang umasta si Jiro ng kakatwa. Pagkatapos, sinabihan niya itong umasta ng normal para mas kapani-paniwala ang dating, tulad ng pag-akbay sa kanya at pagpapakilala sa kanya bilang kasintahan niya. Gayunpaman, nalito si Jiro at sinabing hindi madali para sa kanya ang mga ganoong bagay. Nang tawagin ang kanilang numero, kinuha niya ang kanyang order ngunit pagbalik niya ay nawawala na si Akari. Nang hanapin niya ito, nakita niya itong nakikipagtawanan sa ibang kalalakihan, at agad itong tumawag sa kanya. Habang papalapit si Jiro, ang mga lalaki ay nagsimulang umasta ng mapanukso at masyadong malapit. Akari, na ikinagagalit niya dahil hindi nagkakaintindi si Jiro. Sinasabi lang niya sa mga lalaki na huwag siyang hawakan, pero hindi sila nakikinig, dahil hindi pa niya sinasabi sa kanila na magkasama sila. Kalaunan, naglakas loob si Bro at hinayla siya sa kanyang mga bisig, ipinahayag na asawa niya ito, kaya humingi ng tawad ang mga lalaki at tumakbo palayo. Habang nagulat at namumula si Akari, agad na humingi ng tawad si Jiro sa pagsisinungaling sa mga lalaki, ngunit mas lalo lang siyang kinagalit nito dahil gusto niyang angkinin siya ni Jiro. Pagkatapos ay inamin niya na maayos sana ang lahat hanggang sa humingi siya ng tawad na parang duwag at sinira niya yun. Pinayuhan niya itong gamitin siya bilang pagsasanay para magpakalalaki, para mas gumaling siya kapag o kung makahanap siya ng tunay na kasintahan na nakakalito sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niya siyang hikayati na bumalik sa iba, ngunit ang totoong layunin niya ay itago ang kanyang namumulang pisngi. Nang gabing yun, habang magkakasama ang mga babae sa paliguan, tinanong ni Sachi at Natsumi si Akari tungkol kay Jiro, at malapitan na narinig ni Shiori ang lahat ng kanilang sinabi. Sinabi ni Akari na isa siyang mangmang na birhen, ngunit tinatrato siya nito ng may kabaitan, na siyang pinakamahalaga. Sumingit si Mei at nagbigay ng sarili niyang pananaw kung ano ang pinakamahalaga, at ginamit ni Akari ang pagkakataong ito para lumapit kay Shiori. Nang maglaon, nabunggo ni Akari si Jiro sa bulwagan at napansin na siya ay naaarawan. Inanyayahan niya itong umupo kasama siya para malagyan niya ng sunscreen, ngunit nahihiya si Jiro at iminungkahi na umalis na lang siya bago pa may masabing kakaiba ang iba tungkol sa kanila. Narinig ito, lalo siyang biniro ni Akari sa pamamagitan ng pagkiliti sa kanya bago biglang lumipat sa kanyang housewife mode at niyakap siya. Sinabi niya na hindi siya binibigyan ng pansin ni Jiro simula nang dumating sila rito, ngunit bago pa maging masyadong kakaiba ang sitwasyon, dumating si Sachi at mabilis na humiwalay si Jiro kay Akari.
Pagkatapos ay inutusan ni Sachi si Jiro na kumuha ng inumin para sa kanila. Ngunit nang tanungin niya si Akari kung ano ang gusto nito, binigyan niya ito ng malamig na tingin dahil ginamit niya ang apelyido nito sa halip na ang pangalan. Habang papalayo siya, nagpadala siya ng galit na sticker kay Jiro, na hinihingi na ayusin nito ang kanyang pagkakamali sa loob ng 10 minuto. Maya-maya, napansin ni Shiori na wala si Akari, at nakita rin niya ang mga lalaki na hinahanap si Jiro. Lumabas na pareho silang nasa tabing dagat, at kailangan ni Jiro ang magmakaawa at manikluhod. Habang patuloy siyang humihingi ng tawad, tinawag niya itong isang hanggal dahil hindi man lang nito alam kung bakit siya nagagalit. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang jacket at ipinakita sa kanya ang swimsuit na inilaan niya para lamang sa kanyang mga mata, na ikinagulat nito. Dagdag pa niya, masyado itong nakatuon sa iniisip ng iba tungkol sa kanila hanggang sa puntong nagiging malamig ito sa kanya, na isang bagay na kinasusuklaman niya. Nagtataka si Jiro kung nagseselos siya, pero binabaliwala lang ito ni Jiro dahil hindi niya maisip na gusto siya ni Akari. Nang sabihin ni Akari na marahil nahihiya ito na makitang kasama siya, sinabi ni Jiro na kabaligtaran yon, dahil hindi niya iniisip na karapat-dapat siya para sa kanya. Tumutol si Akari na siya ang dapat magdesisyon, pero sinabi ni Jiro na ayaw niyang magkaroon ng maling akala ang mga tao. Bigla, nilapit niya ito, sinasabihan siyang tigilan ang pananakit sa kanyang puso at tingnan lang siya tulad ng ginagawa nito kapag nasa bahay sila. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at ipinakita ang kanyang mga nakakaakit na galaw, at nagtaka si Jiro kung nauntog ba ito sa kung saan. Sinabihan niya itong tigilan ng pagiging walang delikadesa at kausapin siya ng parang isang matanda, kaya umamin si Akari na siya. Kakaiba ang pakiramdam kapag tinatrato siya nitong parang estranghero at nakikipag-usap sa ibang babae. Nag-aalala siya na baka malamig ang pakikitungo nito sa kanya kahit nasa bahay sila, at ayaw niya ang pakiramdam na iyon. Nalilito si Jiro sa gusto niya at napansin na mas tunog selos ang kasintahan nito, ngunit naguguluhan si Akari at itinanggi iyon. Bago pa nila maunawaan ang mga bagay-bagay, narinig nila sina Shiori at Mei na papalapit sa dalampasigan at mabilis na nagtago sa kubo sa likuran nila. Gayunpaman, masyadong masikip ang espasyo, at naramdaman ni Akari na bumibilis ang kanyang puso habang napakalapit niya kay Jiro na nakasuot ng swimsuit. Naaalala niya ang magandang nakaraan noong Minami sausage lang ang gusto niya, ngunit ngayon ay napakagulo dahil nag-aalala siya na baka iwan siya ni Jiro. Alam niya na si Jiro ay nakatuon lang kay Shiori, kaya nga nakakaramdam din siya ng pagkakasala tungkol dito. Biglang nag-init ang sitwasyon, at nagsimulang pagpawisan si Jiro, kaya nang itulak siya pabalik ni Akari, nakagawa sila ng ingay na nakatakot kay Shiori. Pagkatapos nilang tumakbo palayo ni Mei, naging masungit ulit si Akari at sinabi kay Jiro na tigilan ang pagtitig sa kanyang dibdib, ngunit sinabi ni Jiro na 5 minuto pa lang ang nakakaraan ay nagmamakaawa siyang mapansin. Sinabihan niya itong mangarap na lang, kaya nainis si Jiro at inakusahan siya na ginagamit lang siya na parang laruan. Sinabihan din niya ito na patuloy niya itong hindi papansinin dahil balewala lang siya. Sinabi niya kanina. Gayunpaman, nagsimulang umiyak si Akari at sinabi sa kanya na kinamumuhian niya ito, ngunit biglang bumagsak si Jiro sa ibabaw niya. Napansin niyang may samasagi sa kanya at inakala niyang tuhod ito, ngunit humingi ng paumanhin si Jiro dahil iba pala ang nakasagi sa kanya. Nalito si Shiori at tinanong kung nangyari ito dahil sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita, nawalan siya ng malay dahil sa heatstroke at bumagsak sa ibabaw niya. Di nagtagal, nakabalik na sila, at humingi ng paumanhin si Jiro para sa lahat, ngunit sinabi niya na itigil na nito ang pagsasabi ng paumanhin. Dahil mas pinaparamdam nito sa kanya na masama ang loob, sinabi niya pagkatapos na dapat mas magkakilala pa sila, para maging mas mabuting mag-asawa, at pumayag si Jiro. Samantala, nasa balkonahe sina Shiori at Mei nang bumalik si Akari sa kwarto at sinabi sa kanyang mga kaibigan na siya ay nasa dalampasigan. Sa sandaling yun, nakita ni Shiori si Jiro na naglalakad sa dalampasigan at nagtaka kung kasama niya si Akari. Kinabukasan, nakasalubong ni Jiro si Shiori sa labas ng kanyang kwarto at napansin niyang napaka-cute nito sa kanyang pajama. Gustong tanungin ni Shiori si Jiro tungkol sa nakaraang gabi, ngunit nagpasya siyang palampasin na lang ito at binati siya ng swerte sa kusina. Pagkatapos noon, dumiretso si Jiro sa banyo para magsipilyo, kung saan nakasalubong niya Akari, na agad napansin na mukha siyang medyo malungkot.
Sinimulan niya itong tuksuhin sa pagsasabing nararamdaman pa rin ito ang epekto ng nakaraang gabi, na halos ikasakal niya sa toothpaste. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ay magiging kanilang munting maruming lihim at lumabas, na nagpatakas sa kanya kung gaano katagal siya nitong pahihirapan tungkol doon. Maya-maya sa kusina, sinabi ni Jiro kay Shiori na magkakaroon sila ng test of courage ngayong gabi, at agad itong kinabahan dahil takot na takot siya sa mga multo. Binanggit pa niya na nakarinig siya ng nakakatakot na ingay sa tabing dagat kagabi, na halos ikahulog nito ng plato. Nakonsensya si Shiori para sa kung sino man ang mapare sa kanya, kaya sinabi ni Jiro na masaya siyang samahan sa kanya dahil alam na niya na madali siyang matakot. Casual na sinabi ni Shiori na mahal niya ang mabait na panig na ito sa kanya, para lang mapagtanto niya na parang pag-amin ng dating at mas lalong matarantado. Natigilan si Jiro, ngunit umasta rin siya ng normal hanggang sa hindi na makayanan ni Shiori at umalis para itapon ang basura. Habang si Jiro ay nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagmamahal, biglang nagsimulang humalik si Kamos sa kanyang tainga at pagkatapos ay nilabanan siya dahil siya ang nakakakuha ng lahat ng aksyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiro na mahal ni Shiori ang kanyang personalidad, na iba sa pagiging umiibig sa isang tao. Gayunpaman, gusto niyang maging kay Jiro wingman dahil naniniwala siya na sa pagsubok ng katapangan nabubuo ang tunay na magkasintahan. Kaya, ipinapanukala niya naman dahil sila sa loterya para si Jiro ang makatuluyan ni Shiori. Nang gabing yun, binunot ng mga babae ang kanilang mga bunot, bawat isa ay may kanya-kanyang hugis, at nakuha ni Shiori ang may hugis mirasol. Nakonsensya siya sa kung sino man ang makakatuluyan niya, ngunit tiniyak sa kanya ni May na bawat lalaki rito ay disente at magiging maayos ang lahat para sa kanya. Pagkatapos nyon, lumabas siya at nakipagkita kay Kamos para sabihin sa kanya kung anong hugis ang nabunot ng bawat babae. Tinanong niya kung bakit hindi na lang niya minarkahan ang dalawang bunot at ipinabunot sa mga magkasintahan, at sinabi ni Kamos na gusto niyang magmukha bilang isang nagkataon mula sa pananaw ni Shiori dahil masyado siyang tapat para mandaya. Nang marinig ito, napagtanto ni May na mas mabait siya kaysa sa tingin niya, at sinabi ni Kamos na napakabait din niya sa pagtulong sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam si May ng kaunting pagkakasala dahil may sarili siyang dahilan sa pagtulong. Kanina, hiniling ni Jiro kay Kamos na ipares din sina Akari at Minami, dahil nahihirapan din siya tulad niya, at ayaw niyang siya lang ang mabigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya naman, pinulong ni Ro ang lahat sa gabi upang ipahayag ang mga pares. Sina Jiro at Shiori ang isa, sina Akari at Minami naman ang isa pa. Sina Terafon at Sachi ang pangatlong pares, napunta si Kamos kay Natsumi, at si Mei ang naiwan. Nang magsimula ang pagsubok, nagsimulang sumigaw si Akari hanggang sa hawakan ni Minami ang kamay niya para pakalmeyin siya. Napansin niya kung gaano ito kaiba sa kamay ni Jiro, pero hindi niya maintindihan kung bakit niya iniisip ang talunang yun ngayon. Pagkatapos ay nagpasya siyang tingnan ng group chat para makita kung kumusta ang iba, ngunit napagtanto niya na nahulog niya ang kanyang telepono. Di nagtagal, habang nakarating ang lahat sa finish line, tinanong ni Kamos si Jiro kung nasubukan na ba ang kanya, pero sabi ni Jiro, masyadong takot si Shiori para gumawa ng anuman. Napansin ng lahat na hindi pa bumabalik sina Akari at Minami, ngunit nang sabihin ni Terafon na tatawagan niya ang mga ito, sinabi ng mga kasama ni Akari na hayaan na lang silang magpatuloy sa kanilang kasiyahan. Nang marinig ito, nakaramdam si Jiro ng inis ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nakaaapekto sa kanya. Doon din, umulan, kaya tumawag si Minami para ipaalam na nagkahiwalay sila ni Akari habang hinahanap ang cellphone niya. Dahil pribado ang dalampasigan, walang panganib kay Akari, ngunit kahit ganoon, sinabi ni Jiro kay Shiori na bumalik na dahil mananatili siya at hahanapin si Akari. Samantala, naligaw si Akari at sumuko na lang sa paghahanap ng kanyang daan pabalik. Nakakaramdam siya ng pagkakasala dahil laging umaasa kay Jiro, ngunit kahit na ganoon, umaasa pa rin siyang darating ito para iligtas siya. Noon din, may narinig siyang paparating at tinawag si Jiro, ngunit si Minami pala ito. Kasabay nito, nakita ni Jiro ang telepono niya at nagtaka kung saan ito nagpunta. Dinala naman ni Minami sa isang kalapit na silungan at tinawagan ng iba para ipaalam sa kanila na babalik siya kapag huminto na ang ulan. Humingi ng tawad si Akari sa pagdudulot ng maraming problema, ngunit siniguro nito sa kanya na hindi niya kasalanan.
Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil siya ang nakakita sa kanya gayong si Jiro ang inaasahan niya, at tinawanan lamang ang kanyang reaksyon. Samantala, Shiori, bumalik na may dalang payong para kay Jiro at sinabi sa kanya na magkasama sina Minami at Akari, kaya pwede na siyang bumalik. Ngunit, sa halip na gamaan ng pakiramdam, nalungkot si Jiro dahil hindi niya ito nahanap. Pagkatapos, sumilong siya kay Shiori at nagulat na lumabas pa ito para lamang sa kanya. Sinabi ni Shiori na nag-alala siya dahil hindi niya nakikita ang mga mensahe nito, kaya humingi ng tawad si Jiro sa pagbigay ng abala sa kanya. Pakiramdam din niya ay isa siyang talunan dahil nagpalipas siya ng oras sa paggawa ng wala, ngunit pinagalitan siya ni Shiori dahil minamaliit niya ang kanyang sarili. Inamin pa niya na medyo naiinggit siya dahil nakakasama ni Akari. Maraming oras kasama siya araw-araw, pero sabi niya hindi yun malaking bagay dahil hindi niya mahal si Akari. Tapos tinanong niya kung may ginawa na siyang kakaiba kay Minami, pero naguluhan siya at sinabing siya lang ang tanging taong nakasama niya sa anumang bagay. Inamin niyang iyon ang una niyang halik at tinanong kung may nahalikan na ba siya noon, pero bago pa siya makasagot, naguluhan siya at aalis na sana. Pinigilan siya ni Jiro dahil umuulan pa rin, kaya niyakap niya ito at tinanong kung pwede niyang ipakita sa kanya ang isang panig niya na hindi pa niya naipapakita kailanman. Samantala, sinabi ni Minami na medyo nalungkot siya dahil lagi niyang itinuturing si Akari na parang kapatid, at ang malaman na nakikita ni Akari si Jiro bilang pwedeng maging nobyo ay masakit. Dahil dito, siya ay napagtanto niyang hindi niya kailanman nakita ito bilang isang babae, ngunit nang tanungin niya kung mababago pa niya ang damdaming iyon, sinabi ni Ru na hindi. Alam na niyang gusto siya ni Akari, ngunit may mahal siyang iba, at hindi yun si Shiori. Lumalabas na si Ru ay umiibig sa isang may asawa, at wala siyang kinabukasan dito. Nakadama siya ng ginhawa na may mahal si Akari, ngunit tinanong siya ni Akari kung ano ang gagawin niya kung may mahal ding iba si Jiro. Pinayuhan siya ni Minami na magsumikap para siya ang piliin ni Jiro, ngunit nag-aalala siya na baka maging kakaiba ang mga bagay-bagay. Tiniyak ni Jiro sa kanya na magiging ayos ang lahat at hinikayat siyang umamin na isang bagay na hindi niya nagkaroon ng pagkakataong gawin. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Akari at pinasalamatan siya sa laging pagiging mabait sa kanya, at inaliw lang siya ni Ru na parang kuya. Pagkatapos, nangako siyang magtatapat kay Jiro, hindi alam na naghalikan na pala sina Shiori at Jiro. Kalaunan, nang magkita-kita silang lahat, napansin ni Akari na kakaiba ang kilos ni Jiro at Shiori at iniisip na may nangyari sa kanilang dalawa. Pagbalik, pumunta siya sa isang dambana upang humingi ng pabor sa Diyos para makuha niya si Jiro. Samantala, nagpapanik si Shiori tungkol sa halik at nakahinga ng maluwag dahil bakasyon na, kaya hindi niya kailangang harapin si Jiro. Gayunpaman, naisip din niya na hindi siya ang unang halik ni Jiro, at malamang si Akari yun. Dahil dito, pakiramdam niya ay isa siyang mangwawasak ng relasyon, at nagtataka siya kung itinuturing siya ni Jiro na kaibigan lang simula pagkabata o higit pa doon. Kasabay nito, nasa bahay na si Jiro, ginuganita ang mga pangyayari noong gabing iyon at iniisip kung matutupad ba ang pantasya niya sa unang pag-ibig o hindi. Matapos ang halik, patuloy na humihingi ng paumanhin at pinipilit ni Shiori na umuwi na sila, kaya litong-lito si Jiro at hindi alam kung paano magpapatuloy. Para malibang ang sarili, pumunta siya sa isang tindahan ng libro para bumili ng manga, ngunit nang kunin niya ang isang manga. May ibang umabot din dito. Lumabas na si Shiori yun, at pagkatapos ng ailangan nilang pagbati, ibinunyag ni Shiori na pumunta siya doon para kumuha ng manga para sa nakababata niyang kapatid na si Kenta, na gusto ring makita si Jiro. Dahil yun na ang huling kopya, inalok ni Shiori si Jiro na kunin yun, ngunit iginiit ni Jiro na siya na lang ang kumuha, na nagpasaya kay Shiori. Pagkatapos yun, nagpasya silang salubungin si Kenta, ngunit umulan, at kinailangan nilang maghintay dahil wala silang payong. Habang nahihirapan si Jiro sa kanyang kalooban kung ano ang sasabihin kay Shiori, tinanong siya nito kung gusto niyang pumunta sa bahay niya dahil gusto niya siyang kausapin. Pumayag si Jiro, at pagdating nila, pinaghintay niya ito sa labas habang nililigpit niya ang apartment. Pagbalik niya, binati niya ito na parang isang may bahay, ngunit napahiya lang dahil napaka-corny nito. Habang komportableng umuupo si Jiro, nagdala siya ng kape at umupo sa tabi nito, ngunit halata sa mukha niya na siya ay balisa. Pagkatapos nito, nagsimula silang parehong magbasa,
at tinak pa ni Jiro ang kanyang mukha gamit ang manga upang itago ang kanyang pananabik. Nagsimula rin siyang titigan si Shiori, kaya nang tanungin nito kung bakit, sinabi niya na mausisa siya kung ano ang binabasa nito. Sinabi niya na nobela itong romansa, pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Nagtataka siya kung naiinip na ba si Jiro, at pinilit niya. Siya na dumating, hindi nalalaman na nagtataka rin si Jiro sa parehong bagay. Palagi niyang kilala si Shiori bilang ang tipo na sumusunod. Ngunit ang katotohanan na siya ang nagsimula ng halik ay nakakagulat pa rin sa kanya. Maya-maya, tuwang-tuwang bumalik si Shiori at dinala siya sa balkonahe, kung saan nila nakita ang dobleng bahaghari. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono upang kumuha ng larawan at hiniling kay Jiro na lumapit sa kuha. Matapos niyang mag-click, hiniling ni Jiro na ipadala sa kanya yun at nagpa siya rin na kausapin siya tungkol sa halik. Gayunpaman, bigla siyang pinakitaan ng isang group picture na kanilang kinuha sa dalampasigan, at nakita ni Jiro ang masayang mukha ni Akari, na ikinagulat niya. Dahil doon, nagpa siya siyang hindi na pag-usapan ng halik at manood na lang ng bahaghari kasama si Shiori. Pagbalik sa bahay, nalito siya kung bakit siya tumigil dahil si Shiori ay ang taong matagal na niyang mahal. Saka, nagsimulang umugang ang kanyang telepono, at inakala niyang si Kamos yun na nagpapadala sa kanya ng nakakatawang materyal, pero si Akari pala yun. Sinabi niya na naiinip siya, at nang sabihin ni Jiro na siya rin, hiniling niya kay Jiro na magkita sa istasyon sa loob ng 2 oras at tinawag itong isang date. Agad, natarante si Jiro dahil hindi niya inasahan na mapapansin ni Akari ang presensya niya maliban sa ang kasal praktikal. Nagtataka siya kung niloloko lang siya nito. Ngunit kung sakaling hindi, nagpa siya si Jiro na pumunta. Pagdating doon, hinintay niya ito ng 20 minuto, ngunit hindi ito samipot, kaya naisip niyang pinaghintay lang siya nito. Saglit lang, dumating si Akari na tumatakbo at humingi ng paumanhin sa pagkahuli, sinabing nakalimutan niya ang kanyang telepono at kinailangan niyang bumalik para kunin. Tinanong niya kung galit siya, ngunit sinabi ni Jiro na hindi dahil hindi naman niya inaasahan na sisipot ito sa umpisa pa lang. Agad itong ikinagalit niya, kaya ipinaliwanag ni Jiro na hindi naman sila naghahangout, kaya hindi niya inisip na mangyayari iyon. Naiinis siya dahil sinabi niya rito na ito ay isang date at nagpakahirap pa siya sa kanyang damit. Pagkatapos, tinanong niya kung maganda siya, at kinakabahang sinabi ni Jiro na mukha siyang maganda. Pagkatapos ay ipinahayag niya na nakuha niya ang damit na ito para lamang sa kanya dahil alam niyang gusto niya ang ganoong klaseng bagay. At nalito ito kay Jiro dahil palagi siyang nakasuot ng casual na damit sa paligid niya dati. Tapos, bigla niyang hinawakan ang kamay nito at hinayla siya papunta sa kafe, at walang ideya si Jiro kung ano ang nangyayari. Sa kafe, bumili sila ng kanya-kanyang sundae, at nang matikman ni Shiroy ang kinakain ni Jiro, nalito si bro dahil sa isang indirect kiss. Pagkatapos niya, dumiretso sila sa tindahan ng pusa kung saan nagsimulang haplasan ni Shiori ang lahat ng pusa, at nagtataka si Jiro kung nagpapahiwatig ba siya na gusto rin niyang siya'y haplasan. Habang patuloy silang naglilibot sa iba't ibang lugar, ibinunyag ni Akari na pinakiusapan niya ang tindera na kuhanan sila ng litrato. Nang makita ito, sinabi ni Jiro na para silang pamilya na ang pusa ang kanilang sanggol, ngunit umatras din kaagad, iniisip na magagalit si Akari. Gayunpaman, normal lang ang reaksyon ni Akari at sinabi pa na gusto niyang mag-alaga ng hayop sa kanilang praktikal. Pagkatapos nito, bumalik sila sa istasyon upang maghiwalay ng daan, na ikinalungkot ni Akari dahil matagal na silang magkasama sa iisang bubong. Bigla, naalala niyang nakalimutan niyang bumili ng anteng-anteng sa dambana. At kumari pa ng takbo, ngunit hinabol siya ni Jiro, at pareho silang nakasalubong ni Shiori. Casual na sinabi ni Akari sa kanya na nilabas niya si Jiro para pasikatin ang araw, at ngayon ay papunta na siya sa dambana. Naalala nito ni Shiori ang pagkakataon na nagkita sila sa dambana bago ang praktikal na pag-aasawa, kaya iminungkahi niya na magkarera sila papunta doon. Tinanggap ni Akari ang hamon, at habang tumatakbo sila patungo sa dambana, nadaanan nila ang 2 batang magkasintahan na naglalaro sa parke. Sunod, nakita nila ang isang pares na naghahalikan, at pagkatapos noon, nadaanan nila ang isang simbahan kung saan may nagaganap na kasal. Nakita nila ang isa pang mag-asawa na may bagong silang na sanggol, at pagkatapos ay isa pa na may dalagang anak. Kalaunan, narating nila ang dambana, at habang nakakabawi sila ng hininga,
may isang matandang babae ang lumapit para kumustahin sila. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang asawa sa pangalang Jiro, at habang umaalis sila, nagkomento si Akari na ang lalaki ay parang sarili nilang Jiro. Saka naman humabol si Jiro, at silang lahat ay naghiling sa dambana. Sa katapusan ng buwang yun, lumabas ang mga praktikal na resulta, at naabot nina Jiro at Akari ang ika-4 na pwesto, habang sina Minami at Shiori naman ay umabot sa ika-3, na nangangahulugang maaari silang magpalit ng partner kung gusto nila. Iyan ang katapusan ng video. Sino ang ship nyo kay Jiro? Ipaalam sa amin sa mga komento. Kung gusto ninyong makakita pa, panoorin ang video na ito sa screen.